master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 12:21 hanggang 12:30. Kabanata 12:21, ang pagiging kambing na walang takot. Malakas ang mga mamamatay tao. Pero, ang lakas ay relatibo. Sa paningin ni Eleanor Wood, tanging ang Saint Lord mismo ang karapat-dapat na ituring na kanyang kalaban. Ang iba, bulok na isda at hipon. Hindi siya sigurado. Gayunpaman, lahat sila ay napatay sa isang galaw lamang, walang anumang pagkakaiba. Sa mesa, may isang malaking palayok. Gansa na nilaga sa palayok na bakal. Itinuring itong isang sikat na putahe. Pero pakiramdam ni Eleanor Wood ay may kakaiba sa itim na palayok na ito. Swoosh! Susmariosep! Isa pang palaso. Sumipol-sipol sa ere. Bigla, inabot ni Eleanor Wood ang kanyang kanang kamay at direktang hinawakan ang matalas na palaso. Ang dulo ng palaso ay wala pang 1 sentimetro mula sa kanyang sentido. Sa sandaling ito ay kinaibot niya ang kanyang tainga. Parang may narinig siya. Pagkatapos, dahan-daang ipinihit ni Eleanor Wood ang kanyang kanang kamay. Biglang lumipad palabas ang palaso na itinutok sa kanya. Bam! Tunog. Sa labas ng hotel, isang puno ng poplar ang sumabog ng malakas. Gumuho pa atras ang Celeres Grove, natatakpan ng sap. May mali. Kumuha siya ng palaso gamit ang kanang kamay at inilagay ito sa tali ng pana. Napuno ng gulat ang mga mata niya. Kahit malakas ang kalaban, ibang-iba ang mga teknik. Nakipagpalitan ng suntok si Celeres Grove sa lalaking ito noong dapit hapon. Gumamit ng espada ang lalaking iyon. Malalaki at malawakang hampas. Pero ngayon, ang mga galaw ng kalaban ay lubos na banayad. Ang mga pamamaraan ay kasing agresibo rin, ngunit ang mga estilo ay ibang-iba. Si Celeres Grove ay isang Great Grandmaster, na may kaunting kaalaman sa martial arts. Ang estilo ng isang tao ay karaniwang nakapirmi. Bihira para sa isang tao ang lumipat sa pagitan ng yin at yang nang walang kahirap-hirap. Ngunit habang nagmumuni-muni siya, sa loob ng hotel, ang Koch brothers ay nakikipaglaban kay Zane Ellsworth. Lahat silang tatlo ay gumamit ng espada. 2 laban sa 1, medyo nahihirapan si Zane Ellsworth. Bagamat siya ang Supreme Elder ng Medicine King Valley, ang Koch brothers ay mga eksperto rin sa matataas na antas sa the North Sea. Bihirang makita ang mga Grandmaster hindi dahil sa sila ay hindi pangkaraniwan, kundi dahil marami ang humahamak sa Grandmaster rankings. Kahit na may matinding lakas, maaaring wala roon ang kanilang mga pangalan. Pero ngayon, ang tatlong figurang ito, na pawang karapat-dapat mapasama sa Grandmaster rankings, ay naglalaban sa loob ng hotel na ito. Sumayaw ang liwanag ng espada sa dilim. Naupo si Eleanor Wood sa unang palapag ng hotel, kumakain ng gansa. Saka humigop ulit ng red wine. Naging kahanga-hanga sina Kieran Koch at Von Koch nang magtambol sila. Pagkalipas ng 5 minuto, nagsimulang mahuli si Zane Ellsworth. Sa labanang ito, alam ng North Sea na makapangyarihan ang mga kalaban. Kaya naman, nagpadala sila ng 3 Great Grandmaster, umaasang tuluyan ng mapuksa ang banta. Samantala, si Celeres Grove, na nakasaksi sa labanan sa loob ng hotel, ay nakaramdam ng isang masamang pakiramdam sa kanyang kalooban. May mga reinforcement. Ang hirap na ng isang tao, lalo na't 2. 5 palaso ang nabunot niya. Isang huling sugal. Kung mapapatay niya lang ang matandang iyon, baka bumaliktad pa rin ang sitwasyon. Kung hindi, oras na para umatras. Hinailan niya ang pana ng buong lakas. Tumalsik ang 5 palaso. Mag-ingat ka. Si Eleanor Wood, na umiinom ng red wine, ay biglang nabato ang kanyang baso ng alak. Sumisirit. Halos bigla na lang, kinuha niya ang isang natitiklop na pamaypay at inihagis ito paarap. Nabasag ng mga palaso ang baso ng alak, at nagkalat ang pulang alak kahit saan. Pero sa susunod na sandali, ang pamaypay, tulad ng isang matalas na talam, ay pumutol sa 5 palaso sa kalahati. Kumalabog.
Tumama sa lupa ang mga naputol na palaso. Pinagpawisan ng malamig si Celeres Grove. Umatras. Sumigaw siya. May mali, masyadong kakaiba. Iba ang kalaban na ito kumpara sa kalaban sa gabi. Dalawang magkaibang tao talaga. Malakas na idinidiin ni Kieran Cook at Von Cook si Zane Ellsworth, ngunit nang marinig ang sigaw ni Celeres Grove, mabilis silang humiwalay sa labanan. Nagtiwala sila sa paghatol ni Celeres Grove. At nakita rin mismo ng magkapatid na Cook ang mga kilos ni Eleanor Wood. Para maputol ang mga palaso ni Celeres Grove sa ganitong paraan, kakaunti lang ang makakagawa niyan. Saan ka sa tingin mo pupunta? Napuno ng galit si Zane Ellsworth, paano niya nagawang hayaang makatakas ng ganoon kadali ang Cook brothers? Kumalabog. Sa kalangitan, 3 tao ang muling naglaban. Zane Ellsworth, lumalamig na ang pagkain mo. Bilisan mo at kumain ka na. Dumampot si Eleanor Wood ng isang paa ng gansa at kumagat ng malalaki. Sa ilang subo pa lang, naubos na niya lahat ng karne sa paa ng gansa. Walang natira kundi buto. Swoosh! Sus Mariosep! Bahagyang pinitik ni Eleanor Wood ang kanyang daliri. Biglang lumabas ang buto. Kumabog. Si Kieran Cook, na walang alam, ay tinarakan sa puso ng buto ng paa ng gansa. Natamba siya sa lupa, mag-iwan ng buhay na saksi. Kumuha si Eleanor Wood ng napkin at dahan-daang pinunasan ang kanyang bibig at ang langis sa kanyang mga kamay. Naiintindihan ko, isang tao ang namatay, at agad na nabaligtad ang sitwasyon. Kasabay ng marahas na pagyugyog ng kanyang manggas, nagpasabog si Zane Ellsworth ng mga lumilipad na patak kay Von Cook. Kumabog, kumabog, kumabog. Ang mandirigmang ito mula sa North Sea ay napaatras ng ilang hakbang at napaluhod. Nakamamatay na lason. Ito ang signature piece ni Eleanor Wood, ang Absolute Dust. Dalhin mo siya rito. Ikinumpas ni Eleanor Wood ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa labas ng bintana. Isang tingin lang. Mabilis na umalis si Celeres Grove. Bagamat hindi makatarungan ang pag-iwan sa mga kasama, kung hindi siya aalis, mamamatay silang lahat. Lumuhod ka. Hinawakan ni Zane Ellsworth si Von Cook gamit ang isang kamay at marahas na itinulak ito paupo sa lupa. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ako sinubukang patayin? Lumingon si Eleanor Wood, tiningnan si Von Cook na nakahiga na sa lupa na nawalan na ng kakayahang gumalaw. Napakawalang galang mo na tangkaing patayin ako habang kumakain pa lang ako. Wala akong kapantay sa husay mo. Patayin mo ako o suntukin, nasa iyo ang lahat ng ito. Puno ng puot ang mga mata ni Von Cook. At kawalan ng gana. Gusto mo nang mamatay, kaya ko naman yan. Pero hindi ba dapat kahit papaano ay ipaalam mo sa akin kung bakit ka pumunta rito para patayin ako? Hindi nagalit si Eleanor Wood. Maganda ang mood niya noon. Swoosh! Sus Mariosep! Saka lang. Isa pang palaso ang lumipad patungo sa kanila. Gayunpaman, si Von Cook ang target. Gustong patayin ni Celeres Grove ang isang saksi at isara ang bibig. Pumutok. Sa isang kritikal na sandali, iniabot ni Eleanor Wood ang kanyang kanang kamay. Ang palaso ay tuluyang nagyelo sa ere, nababalot ng yelo. Nakikita mo ba? Gusto kang patayin ng kasama mo. Binawi ni Eleanor Wood ang kanyang kanang kamay at marahang hinaypan ang palaso. Bam! Tunog. Ang purong bakal na palaso ay agad na naging alikabok at nagkalat sa hangin. May isa pa akong itatanong sa iyo. Walang pakialam na nagsalita si Eleanor Wood, habang nasa magandang mood pa rin ako. Nanatiling tahimik si Von Cook. Ang mandirigma ng North Sea ay hindi natakot sa kamatayan. Napakatigas ng ulo. Tumanggaw si Eleanor Wood, saka hinawakan ang balikat ni Von Cook. Sa isang iglap, nanigas ng tuluyan ang buong kanang braso ni Von Cook. Pumutok. Gumamit si Eleanor Wood ng kaunting puwersa at dinurog ang braso ni Von Cook. Pwede kitang hayaang makita ang sarili mong utak. Natapos siyang magsalita at iginalaw ang kanyang kamay, dahan-daang inilagay ito sa ulo ni Von Cook. Magsasalita ako. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Von Cook. Ikaw, pinatay mo ang anak ng kaliwang ministro ng The North Sea, pagkatapos ay ipinadala mo si Nelson para lupigin ang Finnegan Springs at Branley Sinclair. Alam na alam mo ang mga bagay na ito, kaya bakit mo pa ako tinatanong? Natarante si Von Cook. Ang taong ito sa harap niya ay hindi tao, kundi isang demonyo. Isa siyang Grandmaster,
Pero ngayon lang siya nakatagpo ng ganito kalaking kalokohan. Tiningnan ni Eleanor Wood ang malaking itim na palayok sa mesa, malalim ang iniisip. Kaya ganito ang ibig sabihin ng mga salita ng pasasalamat ng Santo Guro. Diyos ng Medisina, ang daya na naman ni Julius Reed. Galit na sabi ni Zane Ellsworth, parehong daya gaya ng sa Cook City. Sa lungsod ni Cook, sila ay nasuklam kay Julius Reed. Sino ang mag-aakala na pagpasok pa lang sa Star City, ganoon na naman ang dating kwento? Hindi ba siya pwedeng mag-isip ng bago? Kawili-wili. Idiniin ng kanang kamay ni Eleanor Wood ang korona ni Von Cook. Sa isang iglap, ang mandirigmang ito mula sa North Sea ay nababalot ng yelo. Halata pa rin ang takot sa kanyang mga mata. Dinampot ni Eleanor Wood ang puting papel na pamaypay na nasa mesa at marahang pinaypayan. Ang taong nabuhay ilang sandali lang ang nakalipas ay naging isang tumpok ng alikabok. Diyos ng Medisina, bakit hindi na lang siya bumalik at ideklara ang lahat? Napaigik si Zane Ellsworth, binabintangan na naman tayo. Hindi mahalaga. Pinagpag ni Eleanor Wood ang puting papel na pamaypay sa kanyang kamay. Sa buhay ko bilang Eleanor Wood, kailan ko pa naipaliwanag ang aking sarili sa iba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:22, gusto mo ang buhay mo 3,000 sa madilim at mapanglo na kalsada, si Celerus Grove ay tumakas ng magulo. Hindi niya makakalimutan ang eksenang iyon. Hindi rin niya makalimutan ang gulat na naramdaman niya sa loob. Dahil nakasalamuhan na niya ang napakaraming tao, ngayon lang nakakita si Celerus Grove ng ganito kakakaibang kalaban. Pagyelo gamit ang isang daliri. Nagawa niyang i-freeze ang kanyang mga balahibo ng palaso na may ganap na kapangyarihan sa ere. Demonyo talaga. Kinuha niya ang kanyang telepono, handang magpadala ng mensahe sa kaliwang ministro ng North Sea. Kung maaari, umaasa siyang mabilis na magpapadala ang Everton Davenport ng mga karagdagang tauhan para paksain ang nakakatakot na kalaban na ito sa loob ng hotel. Kung hindi, walang katapusan ang mga problema. Ngunit saktong paglalabas niya ng kanyang telepono, napahinto si Celerus Grove sa kanyang paglalakad. Sa madilim na kalsada, may isang taong nakatayo. Isang lalaking nakasuot ng berde. Nakatalikod sa kanya ang lalaki. Nasa bulsa niya ang 2 kamay. Sino yan? Talagang matalas ang paningin ng mamamana. Instikong humugot si Celerus Grove ng palaso at itinala ito sa tali ng pana. Tigilan mo na ang pag-arte mo ng mga multo. Bulong niya, pero hindi pa rin sumasagot ang lalaki. Dahil nagkukunwari kang pipi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sa mga salitang iyon, pinakawalan ni Celerus Grove ang palaso. Kumatok, natamba ang lalaki bilang tugon. Isang maling alarma, buntong hininga ng malalim ni Celerus Grove. 2 laban sa isang araw ang nagpakaba sa kanya na parang natigil ang tali ng pana. Lalo na't parehong napakalakas ng kalaban. Pero halos hindi siya makahinga. Nang biglang tumayo ng tuwid ang lalaki. Gaya lang ng dati. Sandit, huminga ng malalim si Celerus Grove at muling hinugot ang kanyang pana. Whoosh! Oy, sus Mariosep, isang palaso ang lumipad. Muling bumagsak ang figure, ngunit hindi nagpahinga si Celerus Grove. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakatitig sa figure. Sigurado naman, pagkalipas ng 3 segundo, tumayo muli ang figure. Nagsasaya. Isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa likuran ni Celerus Grove. Sino yan? Nagulat si Celerus Grove. Total, isa siyang mamamana. Ang lapitan ng napakalapit nang hindi niya nalalaman. Sa dilim, dahan-daang lumitaw si Julius Reed. Sino ka? Mabilis na hinugot ni Celerus Grove ang kanyang pana, tinutukan si Julius Reed. Sa sandaling iyon, tinanggal na ni Julius Reed ang kanyang maskara, at nag-iba ang anyo. Bago umalis, binigyan ng diwata ng gabi si Julius Reed ng 3 mukha. Ito ang pangalawa, dahil dati, mukha lang ni Eleanor Wood ang nakita ni Celerus Grove, natural lang na hindi niya ito nakilala. Mukhang may galit ka sa lalaking yan. Inilahad ni Julius Reed ang isang kamay, sinenyasan si Celerus Grove na huwag maging tensyonado, nagkataon naman na may sama rin ako ng loob sa kanya, isang bagay na hindi na mapagkakasunduan. Naisip ko, kung pwede tayong magtulungan. Bakit ako dapat magtiwala sa iyo? Malamig na sinabi ni Celerus Grove, sa pagkakaalam ko, pwede kang makipagsabuatan sa kanya. Pagkatapos noon,
Itinuro niya ang likuran niya. Ang taong iyon, kasabwat mo rin ba siya? Ang anino mula kanina ay nagpaisip sa kanya ng lubos. 2 palaso ang nabigong mapatay siya. Hindi. Umiling si Julius Reed. Nang marinig ito, nagulat si Celeres Grove. Kung hindi sila mga kasabwat. Kung gayon, hindi ba ibig sabihin noon ay napapaligiran siya ng mga kaaway? Ang larwang ito na ibinigay sa akin ay tinatawag na Your Life's Enforcer 3000. Inilabas ni Julius Reed ang isang remote control at dahan-daang pinindot ang isang buton. Langit-ngit. Ang anino na nakaharap pa rin palayo sa Celeres Grove ay biglang lumingon, may hawak na isang kahon ng mga nakatagong armas. Sa sandaling pag-ikot, may mga kislap na lumipad kahit saan. Klang, klang, klang. Gamulong pasulong si Celeres Grove, ang mga pana ay tumatama sa lupa. Pero bago pa siya makabawi, biglang sumabog ang isang liwanag mula sa dibdib ng figure. Isang nakasisilaw na liwanag. Sa dilim ng gabi, nabubulag ng liwanag ang Celeres Grove. Ang sakit ng mga mata niya. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Gamit ang memorya, nahulaan ni Celeres Grove ang posisyon ng figure at inihampas ang kanyang mahabang pana. Kumalabog. Ang tali ng pana. Tama ang tama sa figure. Zits! Sige! Kuryente! Ang pakiramdam ng daloy ng kuryente. Nanlamig ang katawan ni Celeres Grove, at muntik na siyang himatayan. Kita mo, ang lakas talaga ng gadget ko. Itinabi ni Julius Reed ang remote control at dahan-daang naglakad papunta sa Celeres Grove. Huwag kang lumapit pa. Matapos ang maikling pagkabulag, umaasa pa rin si Celeres Grove sa kanyang pandinig para makahila ng pana. 5 palaso, nakalagay sa tali. Gusto kong makipagtulungan sa iyo, taos puso ako. Tumayo si Julius Reed, ipinakita ang nararapat na paggalang kay Celeres Grove. Sabihin mo sa akin, ano ang magpapatiwala sa iyo sa akin? 10 segundo ang lumipas. Namulat ang mga mata ni Celeres Grove. Mayroon pa rin kaunting natitirang pagkahilo. Pero kahit papaano, nakikita niya ang posisyon ni Julius Reed. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Medyo galit niyang tanong. Alam kong kabilang ka sa maharlikang korte. Ako naman, miyembro rin ako ng isang sekta. Sa totoo lang, taga Medicine King Valley ako, Eleanor Wood. Habang sinasabi niya ito, ang tono ni Julius Reed ay may bahid ng kalungkutan, sa kasamaang palad, ang sekta ay nawasak, at wala akong mapupuntahan. Medicine King Valley. Sinuri ni Celeres Grove si Julius Reed, habang nakataas ang kilay, narinig ko na ang tungkol sa Medicine King Valley. Sinasabing para ipaglaban ang Divine Dragon Tripod, pinatay ng Mad Dragon ang libo-libo mula sa Medicine King Valley. Kung gayon alam mo ba kung bakit pinaslang ng Mad Dragon ang lambak? Muling tanong ni Julius Reed. May bali-balitang dinukot daw ni Medicine King Valley ang babae ni Mad Dragon, si Nelson. Habang sinasabi niya ito, gulat na dagdag ni Celeres Grove, Nelson. Ayon sa mga salita ni Branley Sinclair bago siya namatay, ang lalaki sa hotel ay kasintahan ni Nelson. May nangahas na agawin ang babae ni Mad Dragon mula sa ilalim niya. Tama ang hula mo. Huminga ng malalim si Julius Reed, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Ang lalaking iyon ay si Mad Dragon nga. Hindi lang niya suot ang kanyang maskara. Sa pagkakataong ito, papunta na ako sa Star City, narito si Mad Dragon para ipaghiganti si Nelson. Sinusundan ko siya, at sa wakas ay naabutan ko na siya. Baliw na Dragon. Isang malamig na pawis ang lumabas sa likod ni Celeres Grove. Sa Shadow Gate, pinatay ni Mad Dragon ang kalahati ng mga malalakas na tauhan ng Martial Realm. Sinasabing maging ang gininto ang batang lalaki at Jade Girl sa ilalim ng banal na Buddha ng West Sea ay sumuko sa kanyang pagkatay. Sa pagharap sa isang napakalakas na kalaban, normal lang para sa kanya ang matalo. Nang maisip ito, medyo nakahinga ng maluwag si Celeres Grove. Hindi naman sa wala siyang kakayahan, kundi masyadong malakas ang kalaban niya. Kung hindi dahil kay Mad Dragon, bakit hindi siya matatalo ng isang taong kasing lakas mo? Sinamantala ni Julius Reed ang pagkakataong magsalita, gayunpaman, ang aparatong mayroon ako rito na tinatawag na dito na magtatapos ang iyong buhay, ay kayang pumatay kay Mad Dragon. Pero mayroon akong kondisyon. Magsalita ka. Medyo nag-alinlangan si Celeres Grove. Pero ang makina ngayon lang ay talagang napakalakas.
Kahit papaano ay napahiya siya nito. Gusto kong magtago sa maharlikang korte ng North Sea, upang maging marangal at mahirang bilang isang ministro. Nagsalita si Julius Reed ng may kumpiyansa. Sa anong batayan? Bakit ako dapat magtiwala sa iyo, at ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang maging marangal at italaga bilang isang ministro? Ang aking maharlikang korte ay puno ng mga mahuhusay na tao. Muntik nang matawa si Celeres Grove. Dahil lang, kaya kong patayin si Mad Dragon. Mahinahong sinabi ni Julius Reed, gagamitin ko ang ulo ni Mad Dragon bilang isang kredensyal. Katanggap-tanggap ba iyon? Kung mamatay si Mad Dragon, dalhin mo ako upang makilala ang hari ng The North Sea, upang ako ay maging marangal at mahirang bilang isang ministro. Hindi ako ang may hawak ng desisyong ito, sandaling nag-atubili si Celeres Grove, pagkatapos ay umiling, kung kaya mo talagang patayin si Mad Dragon, igagalang ka ng buong Marshall Realm. Bakit ka luluhod sa The North Sea? Nabalitaan kong papalitan ng The North Sea ang 10,000 Mountain Alliance. Kung ako ay mapaparangal at mahirang bilang isang ministro sa The North Sea, tiyak na magiging isang Panginoon ako ng isang rehiyon, mahinahong wika ni Julius Reed, alinman ang tingin mo rito, magandang deal iyon. Maaari kong iparating ang mensahe. Tumanggo si Celeres Grove, bagamat nagulat sa kung paano nalaman ng kabilang panig ang balitang iyon, hindi nalingid sa kaalaman ng lahat na gustong palitan ng The North Sea ang 10,000 Mountain Alliance. Dahil layunin nilang ibalik ang kaharian, nagpadala na ang Everton Davenport ng maraming sugo upang makipag-ugnayan sa mga sektang iyon na napupuot sa 10,000 Mountain Alliance. Kumalat na ang balita. Bago lumubog ang araw bukas, bigyan mo ako ng sagot. Kung maaari, makukuha ko ang ulo ng Mad Dragon sa loob ng isang araw at pumunta sa The North Sea para kunin ang aking gantimpala. Pagkasabi nito, naglakad si Julius Reed papunta sa isang anino at marahang tinapik ito. Pagkatapos, naglaho siya sa kadiliman. Nako! Noon lamang nakahinga ng maluwag si Celeres Grove. Sandali siyang nag-atubili, pagkatapos ay nawala rin sa kadiliman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1223 Dakilang Regalo. Naupo si Eleanor Wood sa maluwang na kama sa hotel, binabasa ang kasaysayan ng mundo sa kanyang mga kamay. Mahilig siya sa kasaysayan. Gamitin ang nakaraan bilang salamin. Bukod pa rito, dahil nawala ang kanyang alaala sa loob ng ilang siglong ito, maraming ang bagay na hindi niya alam. Hindi naman gaanong naiiba ang mga prinsipyo ng mundo. Dinastiya na sunod-sunod, ang pakikibaka ng mga dakilang bansa. Sa madaling salita, lahat ng ito ay mga walang kabuluhang bagay lamang. Bagamat ang mga gulong ng kasaysayan ay walang humpay na umuusad. Sa bawat pag-ikot ng gulong, ito'y isang pag-uulit. Ngunit ang mga nakasakay sa kariton ay nananatiling walang alam sa kaligayahan. Diyos ng medisina, ano na naman ang ginagawa ng santo sa Star City? Magalang na tanong ni Lazaro Ellsworth mula sa pintuan. Isa siyang tapat na lingkod, na hindi kailanman umalis sa tabi ni Eleanor Wood. Ang santo, binuklat ni Eleanor Wood ang mga pahina ng libro, habang abala, kahit ano pa ang gawin niya, ang tanging layunin niya ay hanapin ang mga nawawala niyang alaala. Star City. Habang nakatitig sa mga ilustrasyon sa pahina, casual na sinabi ni Eleanor Wood, yung dalawang pinatay natin, hindi ba't sinasabi nilang galing sila sa maharlikang korte? Malamang na nandito ang santo para sa kanila. Pero, mukhang hindi naman. Siguro nga, sabi ni Lazaro Ellsworth na puno ng pagkamuhi ang mukha, paulit-ulit na ginagamit ng marangal na pinuno ng 10,000 Mountain Alliance ang ganitong kasuklam-suklam na paraan, talagang walang hiya. Dapat dalhin ng isang Panginoon ang kanilang sarili ng may kagandahang asal ng isang Panginoon. Sa paningin ni Lazaro Ellsworth, si Eleanor Wood ang ehemplo ng kung ano ang dapat na maging isang maestro. Ngunit narito ang santo, ang kanyang pangunahing kaaway na dating sumupil sa buong mundo, na sa katunayan ay gumagamit ng mga pamamaraang kapwa kasuklam-suklam at palihim. Nakakahiya, hindi mahalaga, walang pakialam na sinabi ni Eleanor Wood, ang santo ay dating pinuno ng mundo, ginagawa niya ang gusto niya at natural na hindi nakatali sa nakasanayan. Huwag mo siyang husgahan gamit ang paningin ng mga ordinaryong tao, ang paggawa nito ay magdudulot lamang sa iyo ng pagkatisod. Kapag nagbabanggaan ang mga Panginoon, may nagkukubling panganib sa dilim.
Hindi makapaniwala si Eleanor Wood kahit isang segundo na wala nang ibang magawa si Julius Reed kundi ang inisin siya. Siguro may mas kailangan ang Star City kaysa sa Saint. Dahil nakagawa siya ng kapahamakan patungong silangan, isa lamang itong pakana para gamitin ako para itali ang maharlikang korte. Kaya, tiyak na walang gaanong halaga ang maharlikang korte. Isinara ni Eleanor Wood ang libro at nakangiting nagtanong, tama ba? Kumurap si Lazaro Ellsworth, medyo nalilito, hindi ko alam. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Inilagay ni Eleanor Wood ang libro sa tabi ng kama, naglakad papunta sa pinto, at binuksan ito, ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal nating hindi nagkita. Walang pakialam na nagsalita si Julius Reed, kumusta, naaayon ba sa gusto mo ang pagkain at matutuluyan? Ikaw pala, sa loob ng silid, saka lamang niya napagtanto na lumitaw si Julius Reed sa pinto nang hindi niya nalalaman nang marinig ni Lazaro Ellsworth ang boses. Akmang kikilos na sana siya nang pigilan siyang muli ni Eleanor Wood. May mga bagay na ayaw ko nang ulitin. Itinabi ni Eleanor Wood ang puting papel na pamaypay na nasa kanyang kamay, umatras ng ilang hakbang, at tumingin kay Lazaro Ellsworth, sige, tingnan mo kung matatalo mo siya. Ito, namula ang mukha ni Lazaro Ellsworth, at mabilis niyang iniyuko ang kanyang ulo, pabigla-bigla po ako, patawarin po ninyo ako, Diyos ng mga gamot. Talunin siya, imposible, bagamat siya ang nangungunang Supreme Elder ng Medicine King Valley, matapos masaksihan ang labanan ng dalawa sa Shadowgate, tuluyan na siyang nawalan ng lakas ng loob. Kapag lumaban ang mga immortal, kahit ang mga pinakamahuhusay na mortal ay maaari lamang maging pabigat sa kanyan. May kamukha ka. Nakatayo si Julius Reed na nakakuyom ang mga kamay sa likod, nakatingin kay Lazaro Ellsworth. Puno ng pangungutya ang mukha niya. WHO. Hindi napigilan ni Lazaro Ellsworth na magtanong. Sa isang nobela, may isang karakter na nagngangalang Oak Drive. Ang una niyang linya ay, ikaw na walang hiyang taong walang hiya, habulin mo ako gamit ang buhay mo. Tumingin si Julius Reed kay Lazaro Ellsworth, ang susunod na linya ay, patayin mo ako kung maglakas loob ka, hindi ako natatakot. Ikaw, katulad mo siya. Ikaw, bilang kataas-taasang elder at pinuno ng Medicine King Valley, si Zane Ellsworth ay lubos na iginagalang sa mga ordinaryong araw. Kahit ngayon, noong naging alipin na siya ni Eleanor Wood, pangalawa lang iyon sa isa. Sino ba naman ang hindi susuko sa abot langit na kakayahan ni Eleanor Wood? Nang maging lingkod ng Diyos ng Medisina, nakaramdam pa nga ng karangalan si Zane Ellsworth sa kanyang puso. Pero ngayon, sobrang pinahiya siya ng isang tao. Ibigay mo sa akin ang buhay mo. Kasabay ng isang pasabog na sigaw, malakas na sumugod ang kanang kamay ni Zane Ellsworth. Kahit ang isang clay Buddha ay may 3-point temper, lalo na ang kilalang Supreme Elder at pinuno ng Medicine King Valley. Bigla, ang susunod na sandali, nakaharang ng paalang ang kaliwang kamao ni Julius Reed habang ang dalawang daliri ng kanang kamay niya ay nakarating na sa lalamunan ni Zane Ellsworth. Kaunti pa lang ang layo, at maaari na niyang baliin ang leeg ni Zane Ellsworth. Pagkatapos ng mga labanan sa Medicine King Valley at Shadowgate, kahit na sinapian siya ng Evil Chi, hindi sinasadyang naging dahilan ito ng matinding pagtaas ng kakayahan ni Julius Reed. Minsan, noong nakipaglaban siya kay Lazaro Ellsworth, kinailangan niyang magpalitan ng ilang galaw. Pero ngayon, sa pagharap kay Zane Ellsworth, totoo ngang naiinip na si Zane Ellsworth, habang sinamantala ni Julius Reed ang tamang sandali, at nanalo sa isang galaw lang. Kumbinsido ka ba? Tumingin siya kay Zane Ellsworth at sinabing may bahagyang ngiti, huwag mong kalimutang magpakita ng respeto kapag nagkita tayo sa hinaharap. Kung gusto mong pumatay, pumatay ka. Itinaas ni Zane Ellsworth ang kanyang ulo, ang mga matang puno ng puot. Tama na, lumapit si Eleanor Wood, nagkunwaring tagapamayapa, at itinulak ang kamay ni Julius Reed, huwag kang yumuko sa kapantay niya. Pagkatapos magsalita, humarap siya kay Zane Ellsworth, lumabas ka muna, may pag-uusapan tayo. Huminga ng malalim dala ang pag-aatubili at kawalan ng magawa, lumabas ng silid si Zane Ellsworth. Nang makaalis na siya, naglakad si Julius Reed papunta sa bintana, tinalikuran si Eleanor Wood, kumusta naman, naging mapagbigay naman ako sa iyo, di ba? Isang 5-star hotel na may all-inclusive dining. Napakarangya ng Zephyr Hotel.
Bukod pa riyan, si Julius Reed ang nag-book ng buong lugar. Ito ay walang katulad simula nang maitatag ang Zephyr Hotel. Maganda naman, pero hindi naman ako nag-alaga ng iba, marami pa nga akong inas-ikaso para sayo. Lumapit si Eleanor Wood sa tabi ni Julius Reed, nakatayong magkabilang balikat. Star City, anong problema? Isabella, mainit. Humarap si Julius Reed kay Eleanor Wood, si Isabella warm ba ang lamason sa akin noon? Pero ang bid pulse, hindi dapat nasa ilalim ng iyong pamumuno. Hindi ko masabi, walang pakialam na sagot ni Eleanor Wood, kung totoo man o hindi, kailangan mong patunayan iyan mismo. Pero mainit ba si Isabella sa Star City? Dapat siyang pumunta, kaya, ginagamit kita para pigilan ang Korte Imperial ng North Sea. Tumalikod si Julius Reed at tumingin kay Eleanor Wood, matutulungan mo ba ako? Magsalita ka. Tila hindi nagulat si Eleanor Wood, makakatulong ako, pero sasamantalahin ko ang bawat pagkakataon para patayin ka. Nabigo ka sa labanan sa Shadowgate. Inilantad mo rin ang sikreto ng Dragon King Ring, kahit papaano ay handa na ako ngayon. Itinulak ni Julius Reed ang bintana ng hotel, ninanamnam ang lamig ng gabi. Mahirap kang patayin, pero kailangan kong subukan, sabi ni Eleanor Wood habang bahagyang natatawa, akala ko mamamatay ka na, pero hindi pala. Huwag na muna natin pag-usapan iyan, bukas ay papatayin kita. Tumingin si Julius Reed kay Eleanor Wood, nang seryoso, kailangan mong makipagtulungan. Sa ngayon, hindi mo ako maaaring patayin. Total, kakaunti lang ang makakapantay sa kakayahan ko, sabi ni Eleanor Wood habang nilalaro ang isang puting papel na pamaypay sa kanyang kamay, mabuti na lang at hanggang sa gumaling ka, tiyak na hindi ako uupo at maghihintay ng kamatayan. Magkunwaring kamatayan. Kumunot ang noo ni Julius Reed, kailangan kong makipagkita sa Everton Davenport. Ang pagpatay sa iyo ang aking ipapangako. Bigyan mo ako ng dahilan. Humarap si Eleanor Wood, isinara ang bentilador, magkaaway tayo, hindi magkaibigan. Kung gusto mo ng tulong ko, kailangan mo akong bigyan ng dahilan. Nabalitaan kong ikaw ang Silang Pulse. Pagkasabi ni Julius Reed ng mga salitang iyon, isang kislap ng kakaibang emosyon ang bumalatay sa mukha ni Eleanor Wood. Halos walang nakakaalam niyan. Malubhang nalasan si Devlin, at tayong dalawa lang ang makakagamot sa kanya. Hindi siya maglalakas loob na lumapit sa akin, natural lang, pupunta siya sa iyo. Alam niya ang sikreto ng Silang Pulse at Vein Holder. Pero kung makukuha mo man ito mula sa kanya, depende iyon sa iyong kakayahan. Pagkatapos magsalita, lumapit siya sa likuran ni Eleanor Wood, gaano kahalaga ang Reg Along ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1224, Pagtakas mula sa kamatayan. Alam mo ba na ako ay mula sa Silang Pulse? Lumingon si Eleanor Wood, tumingin ng diretso sa mga mata ni Julius Reed, hayaan ninyong itanong ko, paano ninyo nalaman ito? Kahit na matapos matulog ng 500 taon, ang kanyang isip at paningin ay umangat na. Nang marinig ito ni Eleanor Wood, pabago-bago pa rin ang kanyang emosyon. Dapat sana'y napakasikreto ng bagay na ito. Hindi ko alam bago ko itinanong iyan, sabi ni Julius Reed nang may magaan ng ngiti. Pero ngayon, nakita ko na ang ekspresyon mo, alam ko na. May isiniwalat si Lola Zaihua tungkol sa 7 mga ugat noong siya ay nagtago sa DeMarco Mount ilang taon na ang nakalilipas. Bagamat walang alam ang bid pulse sa kinaroroonan ng 6 na iba pang ugat, mayroon pa ring kaunting pag-unawa sa mga individual na katangian dahil sa mina ng 7 veins. Tanging ang Silang Pulse lamang ang maaaring magdulot ng pagkawala ng memorya. Ang pagbubuklod, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay nangangahulugang ikulong, tatakan. Sa 7 mga ugat, ang Royal Vein ang pinakamisteryoso. Wala sa 6 na iba pang ugat ang nakakaalam kung nasaan ang Royal Vein. Mga sugo lamang ng Royal Vein ang kanilang nakita, hindi pa nila nakikilala ang isang vein holder ng Royal Vein. Noon sa Shadowgate, nang pumasok ang masamang chi sa kanyang katawan, nabawi ni Julius Reed ang ilang mga alaala. Kabilang sa mga iyon ang mga salitang minsang sinabi ni Lola Zaihua. Kamahalan, hindi talaga mabuti ang ginawa mo para gawin ito, natigilan si Eleanor Wood noong una, pagkatapos ay humagalpak ng tawa, tama si Zane Ellsworth, isa ka talagang, kakaibang tao.
Wala akong pakialam sa opinyon ng iba, hinimas ni Julius Reed ang kanyang mga kamay, ang kanyang tono ay may bahid ng pagmamalaki, kaya pala taga Silang Falls ka. Kung ganoon nga, maraming bagay ang maaaring ipaliwanag ngayon. Tila pinagplanuhan ang kompetisyon sa Medicine King Valley. Inaasahan mo bang makikipagtulungan ako sa iyo sa paggawa nito? Walang magawang umiling si Eleanor Wood, naiinsulto ako rito. Itinaas niya ang dalawang kamay, saka dahan-daang ibinaba. Hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Kung hindi mo ako tutulungan, matutulungan ko si Devlin na mag-detoxify. Sa oras na iyon, medyo mahirap na para sa iyo ang paghuli sa kanya, tinapik ni Julius Reed ang balikat ni Eleanor Wood, kaibigan, wala kang pagpipilian. Aalis na ako, pupunta ako para patayin ka bukas ng gabi. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay kinuha niya ang cellphone sa bulsa niya at tiningnan ang isang text. Mamayang hating gabi, o baka bukas bago magbukang liwayway, hahanapin ka ni Devlin. Matulungin siyang tao, huwag mo siyang patayin ng basta-basta. Putok, isinara ni Julius Reed ang pinto ng kwarto at naglaho palabas ng hotel. Kamahalan, tunay ngang walang makakaunawa sa iyo. Naglakad si Eleanor Wood papunta sa bintana, pinagmamasdan ang kumikislap na mga ilaw sa ibaba, at ngumiti ng mapait. Isang dakilang guro, kayang pumatay ng libo-libo gamit ang espada. Pero kayang umakto na parang bata, gumagawa ng mga kalokohan at gumagamit ng mga palihim na taktika. Hindi mahuhulaan. Diyos ng medisina. Nakaalis na si Julius Reed, at itinulak ni Zane Ellsworth ang pinto, magalang na nagtanong, ano ang kailangan niya sa iyo, kung maaari akong magtanong ng mapanghimasok. Mag-ingat ka sa pakikitungo sa ganoong tao. Yung pakiramdam na pinapanood ang isang kalaban na nakahandusay sa harap mo, pero wala kang magawa. Nakakasikal, nakakainis, dahil hindi siya matalo. Ang tanging nagawa na lang ni Zane Ellsworth ay maghinanakit. Sabi niya papatayin niya ako bukas ng gabi. Dahan-daang itinuloy ni Eleanor Wood ang kanyang mga manggas, tiningnan ang marka sa kanyang braso, at sumulyap kay Zane Ellsworth, gusto niyang makipagtulungan ako. Walang hiya talaga, sumabog sa galit si Zane Ellsworth. May mas nakakahiya pa ba sa mundong ito? Tanga ba ang kanyang kamahalan para gumawa ng ganoong di makatwirang kahilingan? Pumayag ako. Ibinaba ni Eleanor Wood ang kanyang manggas, at tumahimik. Noon, si Vane Holder ni Silang Falls, sa paghahangad ng immortalidad, ay nagtaksil sa kanyang sariling bayan. Noong una, hindi siya naniwala. Hanggang sa lumitaw si Nathaniel Worm sa eroplano dala ang copper coin na iyon. Pagkatapos, nalaman ni Eleanor Wood ang katotohanan. Noon, desperadong lumaban siya para sa mga layunin ng Pendleton, hanggang sa puntong isinugol niya ang kanyang kamatayan. Ngunit bilang isang Vane Holder, ang Vane Holder of the Silang Falls na unang pumalit sa dapat sanay lugar ni Eleanor Wood ay siya pang ang nagtaksil kay Pendleton. Sabi ko nga papatayin talaga kita gamit ang sarili kong mga kamay. Tumingin si Eleanor Wood sa bintana, ang katawan niya ay nagbabadya ng balak na pumatay. Kuwait, 300 milya mula sa Star City. Isang base. Isang simpleng pundasyon. Isang dosenang miyembro ng Cyber Army ang nagbabantay sa paligid ng isang bakal na hola, mukhang mapagbantay. Sa loob ng hola, nakayuko si Devlin. Nang sandaling iyon, hindi na kasing aktibo ni Devlin gaya ng dati. Tahimik siyang nakaupo, nakayuko sa isang sulok ng hola. May sigarilyo ka ba? Tanong ni Devlin. Pero walang tugon. Hindi pinansin ng mga nakagapos na miyembro ng Cyber Army si Devlin. May dala silang mga kutsilyong bakal, patuloy na nagpapatrolya sa paligid. May sigarilyo, sigaw ni Devlin, ngunit tila napakahina ng boses niya. Huminga siya ng malalim, habang kinurot ng kaliwang kamay ang kanang palso. Mahina at mahina ang kanyang palso, parang malapit na siyang mamatay. Bihira talaga ang lason na ito. Sumandal si Devlin sa hola, mahinang sumigaw, sigarilyo. Heto. Maya-maya lang ay inabot sa kanya ang isang sigarilyo. Brizan Beaumont. Maingat na kinuha ni Devlin ang sigarilyo at marahang inamoy, hindi naman yan ang nanakit sa akin, di ba? Pinapahamak ka ba? Madali ka nang mapapatay ni Lola Zaihua ngayon, bakit pa ako mag-aabala? Kumuha si Brizan Beaumont ng lighter at iniabot ito kay Devlin, nangako ako noon na susubukan kong hikayatin si Lola na huwag kang patayin.
Mukhang hindi naman siya lubusang walang puso. Siguro dapat kang magpakumbaba at ibunyag ang iyong mga sikreto kapalit ng isang paraan para makalabas. Pangarap lang. Isinubo ni Devlin ang sigarilyo, sinindihan ito, at humifit ng malalim. Nasiyahan. Hindi siya naninigarilyo ng buong araw at gabi. Hayaan mong maging tapat ako sa iyo, kung ihahayag ko ang alam ko, malamang papatayin ako agad ni Lola Zaihua. Nakakatakot ang matandang babaeng iyon. Pinalo ni Devlin ang abo at sumanghal, matagal ko na siyang napag-usapan kaya naiintindihan ko na ang ugali niya. Bakit hindi na lang ako palayain, at sabay na tayong umalis? Imposible. Inihagis ni Brazen Beaumont ang isang pakete ng sigarilyo sa hola at tumalikod para umalis. Lumayo lang siya kanina, pagkatapos ay lumitaw si Agila. Inutusan kayo ni Lola na umalis. Lumapit si Eagle sa mga miyembro ng Cyber Army at ikinumpas ang kanyang kamay, may agarang gawain. Oo, nag-atubili sandali ang mga miyembro ng Cyber Army, pagkatapos ay mabilis na umalis. Tanging si Eagle na lang ang natira na nakapalibot sa hola. Sigurado ka bang makukuha mo ang Divine Dragon Tripod? Habang pinagmamasdan ang direksyong paalis ng nakaitim na lalaki, tumayo si Eagle sa harap ng hola, sinusuri si Devlin. Kung magsisinungaling ka sa akin, tiyak na papatayin kita. Sa 7 ugat, kabilang ka sa Eagle Vein. Ang iyong ama ang hari ng mga gamot. Sinabi sa iyo ni Bede ang mga bagay na ito, tumayo si Devlin, nanghihina ngunit nagawa pa ring lumapit, pero ang hindi sinabi sa iyo ni Bede ay siya ang nagdisenyo ng lahat ng ito, pinatay si Eagle Vein, para lang kontrolin ka. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Malamig na tanong ni Eagle. Isama mo ako sa isang taong kilala mo, isang matagal mo nang kakilala. Taga Silang Pulse siya, at natural lang nasasabihin niya sa iyo ang lahat. Hinawakan ni Devlin ang mga rehas gamit ang 2 kamay at ngumisi, maniwala ka sa akin, sa 7 veins, sina Silang Pulse at Eagle Vein ang may pinakamatalik na relasyon. Kapag nakilala mo na siya, natural lang na malalaman mo ang katotohanan. Kapag nagsinungaling ka sa akin, agad kong babalihin ang leeg mo. Nag-atubili si Eagle bago niya binasag ang kandado gamit ang isang kamay. Sinunggaban si Devlin at mabilis silang naglaho. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1225, Pagkikita sa ilalim ng madilim na kalangitan sa gabi. Mabilis na naglakad si Brazen, karga si Devlin, at nakarating sa isang kagubatan na 1 kilometro ang layo mula sa himpilan. May kasunduan tayo. Alin sa makukuha ko ang mga sagot na gusto ko, o titingnan ang Divine Dragon Tripod, o dudurugin ko ang leeg mo, babala ni Brazen, sabay ibinagsak ang mahinahong si Devlin sa passenger seat at pinaandar ang sasakyan. Relax ka lang, isa akong taong laging nagbabayad ng mga utang, nanginginig na kinuha ni Devlin ang sigarilyong ibinigay sa kanya ni Brazen Beaumont at inilagay ang isa sa bibig nito. Sus Mariosep! Alam na alam talaga ng pinunong santo kung paano manakit ng puso. Mag-click, sinindihan ni Devlin ang sigarilyo, inilapag ito sa apoy at marahang hinifit. Isang ekspresyon ng kasiyahan ang bumalatay sa kanyang mukha. Tila ba sa pagpasok ng usok sa kanyang katawan, medyo nabawasan ang sakit sa kanyang katawan. Ang iyong ama ang hari ng mga gamot, ngayon sabihin mo sa akin, anong uri ng lason ito? Inilahad niya ang kamay, saka sumandal sa upuan. Nanghihina at matamlay, malamig ang simoy ng hangin sa gabi, parang isang nakakapagpakalmang masahe sa mukha. Pero walang mood si Devlin na I-enjoy ito. Ang lason na ito ay napakasakit. Kung ito ay isang nakamamatay na lason na agad natatama, hindi siya matatakot. Ang kamatayan ang magiging katapusan. Gayunpaman, ito ay isang lason na hindi nag-iwan sa kanya ng buhay o kamatayan. Mula sa simula ng pagkalason, ang mga laman loob ni Devlin ay ramdam na ang matinding sakit. Bawat paghinga niya ay parang napupunit ang dibdib niya. Alam niyang ang pinunong santo ay isang dalubhasa sa parmakolohiya, ngunit hindi niya mahulaan kung anong lason ito. Pero isang bagay ang tiyak na alam ni Devlin. Ang lason na ito, maliban sa mismong pinuno ng santo, ay isa pang tao lamang ang makakagamot nito. Nababalitang umalis na sa Boulevard Mountain ang maalamat na Diyos ng medisina mula sa Medicine King Valley. Nandito na ngayon sa Star City. Ipinakalat ang balita ni Julius Reed, at narinig ito ni Devlin mula kay Brazen Beaumont.
Matapos timbangin ang kanyang mga pagpipilian, nagpasya si Devlin na hanapin ang hari ng mga gamot. Ang pinunong santo, hindi na siya maglalakas loob na makipagkita muli. Ang pagkikita ay parang kamatayan. Bagamat ang aking ama ang hari ng mga gamot, ang kahusayan ng aking ugat ng agila ay nasa lihim at pagsubaybay, sabi ni Brizen habang nagmamaneho. Huwag mo lang akong patayin sa kalagitnaan, masisira ako. Kung hahayaan kitang umalis ng mag-isa, tiyak na makikipag-usap si Lola Zaihua kay Devlin. Kung gayon, mapapahamak ako sa anumang paraan. Pagkatapos noon ay binuksan niya ang stereo ng kotse. Karaniwan, si Brizen ay lubhang maingat sa kanyang mga pakikitungo. Ang mga tracker ay hindi dapat gumawa ng tunog, hindi dapat magpakita ng anumang bakas. Pero ngayon ay relax na siya at masayang nakakatugtog ng musika habang nagmamaneho sa highway. Nilakasan ni Brizen ang volume sa pinakamataas na lakas. Napakaingay. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Devlin para magkaroon ng kahit anong gana na makinig ng musika. Napahawak siya sa sigarilyong halos nasunog na, iniunat ang kamay para patayin ang musika. Ang ingay ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Tiisin mo, o tumalon ka, sumulyap si Brizen sa gilid, hawak ang kamay ni Devlin ng may mapaglarong tingin. Pumili ka para sa iyong sarili. Pagkatapos magsalita, sinubukan niyang lakasan pa ang boses. Natuwa si Brizen na makita si Devlin na nasa mahirap na sitwasyon. Sinasabing si Devlin ay hindi isang taong madaling matalo. Ang lalaking ito ay tuso hanggang sa kaibuturan, parang daga sa imburnal, kahit gusto ng lahat na mawala siya, marami sa mga nakagat niya ay hindi man lang mahanap ang daga. Pakiramdam ni Brizen ay isa siyang pusa. Kahit gaano pa katuso ang daga, sa harap ng pusa, kailangan nitong sumuko. Walang awa ka. Masungit na binawi ni Devlin ang kanyang kamay at tinakpan ang kanyang mga tainga. Nang makita ito, lalong napuno ng pagmamalaki ang puso ni Brizen. Ang natitirang bahagi ng paglalakbay ay lumipas ng tahimik. Pagkalipas ng halos 3 oras, lumitaw na ang mga karatula para sa Star City. May sasabihin ako sa iyo. Biglang lumingon si Devlin, may ngiti sa boses habang nakatingin kay Brizen. Kahit nakatago ang ngiti sa ilalim ng maskara, ang pakikinig pa lang sa tono ay nakapagpatirek na ng balahibo ni Brizen. Sa bawat ngiti ni Devlin, tiyak na may isang taong malas. Binabalaan kita, huwag ka nang magdaya. Nagmaneho si Brizen gamit ang isang kamay, habang matamang nakatingin kay Devlin. Pero di nagtagal, naramdaman niyang medyo nag-overreact siya. Nalasan ng husto si Devlin, at kahit hindi, sa ganoong kalapit na distansya, wala siyang laban kay Brizen. Ano ang dapat katakutin? Wala. Umiling si Devlin at nagsimulang, may naalala lang ako at naisip kong kailangan kong ibahagi ito sa iyo. Magsalita ka, malamig na wika ni Julius. Habang nag-uusap sila, papasok na ang kotse sa Star City. Ang panlabas na singsing, walang trapiko. Malawak ang kalsada. Mga 12 kilometro pa, at nasa sentro na sila ng lungsod. Hindi talaga nagkakaisa ang 7 ugat, kumuha si Devlin ng sigarilyo at isinubo ito, lalo na ikaw na galing sa ugat ng agila, ikaw ang pinaka hindi gusto. Ang ugat ng agila, may naramdaman si Julius na kakaiba, ano ba ang gusto mong sabihin? Sa loob ng 7 veins, maraming mortal na kaaway. Sa kanila, ang Silang Pulse at ang Eagle Vein ay parang apoy at tubig. Parehong may patakaran ang dalawang pangkat, kung magkikita sila, mamamatay sila ng walang awa. Humigop si Devlin ng sigarilyo, inilabas ang kanang kamay sa labas ng kotse, at dahan-daang tinapik ang abo ng sasakyan, kaya, kung makikita mo ang kaibigang iyon mula sa Silang Pulse, baka mamatay ka. Pinaglalaroan mo ako, tumili, tinapakan ni Julius ang preno. Sinaman niya ng tingin si Devlin. Oo, niloko kita, pasensya na. Tinanggal ni Devlin ang upos ng sigarilyo at itinulak ang pinto ng kotse, salamat sa pagsakay, aking driver. Ikaw, akmang susuntukan na sana ni Julius ang lalaki ngunit naramdaman niyang nanghina ang kanyang katawan. Walang magawa, Devlin. Umungol sa galit si Julius, alam niyang naloko na naman siya. Iniligtas ko ang buhay mo, dapat mo akong pasalamatan. Binuksan ni Devlin ang pinto sa gilid ng driver's side, inihiga si Julius sa sahig, at umupo sa pwesto niya sa manibela. Kasabay nito, pinatay niya ang musika.
Iniinis mo ako ng tuluyan. Putok. Bumunot siya ng baril, itinutok ito sa mga speaker at dashboard, at nagpaputok ng ilang beses. Kailan ka? Nakaramdam ng desperasyon si Julius. Niloko na naman siya. Habang hindi ka nakikinig, gumamit ako ng hirenggilya para i-spray ng kaunti ang volume button. May masama kang ugali, mahilig kang hawakan ang ilong mo. Napunta sa kamay mo ang lason, tapos nalanghap mo papasok sa katawan mo. Ibinaba ni Devlin ang bintana, tiningnan ang walang kapangyayang si Julius. Iniligtas mo ako, iniligtas din kita. Magtiwala ka sa akin, iwanan mo ang perlas, kung hindi ay mapapahamak ka. Pagkatapos noon, tinapakan ni Devlin ang accelerator. Umugang palayo ang sasakyan. Hindi ka mamamatay ng maayos. Habang pinapanood ang paglaho ng mga ilaw sa likod sa malayo, galit na sigaw ni Julius. Pero wala man lang siyang lakas para ikuyom ang mga kamao niya. Devlin, matandang magnanakaw ka. Sigaw ni Julius. Gabi na. Tahimik ang mga kalye. Kahit sa isang malaking lungsod, ang mga lugar tulad ng Star City ay mayroon lamang iilang mga sasakyan na umaandar ng hating gabi. Dumating si Devlin sa pasukan ng Zephyr Hotel at lumabas ng kotse. Ubo. Samandal siya sa kotse, saka mahinang umubo. Kakaiba ang lason na ito. Kahit gaano kamundo si Devlin, hindi niya matukoy kung anong lason iyon. Punong-puno ang hotel. Isang kwarto na lang ang nakabukas pa ng ilaw. Matapos pakalmeyan ang kanyang hininga, inakyat ni Devlin ang pader at pumasok sa lobby ng hotel. Ayon sa mga salita ni Brazen Beaumont, dapat nandito ang Diyos ng medisina. Sir, may nakabok na pong lugar na ito, pasensya na po. Bago pa matapos magsalita ang receptionist ng hotel, kumuha si Devlin ng baril mula sa loob ng kanyang damit. Isa iyon sa mga kinuha niya kay Julius. Isama mo ako sa pagbisita sa nag-iisang bisita rito. Naglakad si Devlin papunta sa reception, malamig ang boses habang sinasabing, kung hindi, mamamatay ka. Oo, naatasan na ang reception na makipagtulungan sa sino mang darating at naghahanap ng bisita sa kalagitnaan ng gabi. Hindi para lumaban. Pumasok na ang dalawa sa elevator. Hindi nagtagal, nakarating sila sa sahig ni Eleanor Wood. Sir, yung kwarto po sa pinakadulo, sabi ng receptionist ng hotel bago sumakay sa elevator at mabilis na pinindot ang descent button. Hindi siya pinansin ni Devlin, sa halip ay dumiretso siya sa pinto ng huling silid. Kumatok siya ng mahina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1226, nakaraan ng palso ng pagbubuklad, Devlin. Binuksan ni Zane Ellsworth ang pinto at sumulyap kay Devlin na nakaitim na nakatayo sa harap niya, at malakas na nagtanong, ikaw ba yan? Oo nga, dahil sa ganoong pagtatanong, nakaramdam si Devlin ng matinding takot sa kalooban. Medyo nag-aalala siya na ang taong nakaupo sa loob ng bahay ay maaaring ang banal na guro. Pero ayon sa impormasyon mula kay Brazen Beaumont, walang dapat pagkakamali, di ba? Matagal ka nang hinihintay ng aking Panginoon, sabi ni Zane Ellsworth, sabay talikod para mag-alis ng daan. Nag-alangan si Devlin ngunit kalaunan ay pumasok din sa bahay. Ngayon, kung ang tunay na banal na guro ay nasa loob, nangangamba siyang baka hindi na siya makaalis kung gugustuhin niya. Masasabi lang na masyadong mabagsik ang lason. Kung isa lamang itong ordinaryong lason, hindi niya sana kinailangang sumugal ng ganito. Pagpasok ni Devlin sa silid, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa sofa ng sala. Nakatalikod sa kanya ang lalaki, may hawak na libro, at abala sa pagbabasa. Guro, dumating na po si Devlin. Isinara ni Zane Ellsworth ang pinto at magalang na tumayo sa likuran ni Eleanor Wood. Umupo ka. Isinara ni Eleanor Wood ang libro at itinuro ang sofa sa tapat niya. Kanina pa kita hinihintay, buti na lang at dumating ka. Hinihintay mo ba ako? Tanong ni Devlin na may kaunting pagkalito, habang itinuturo ang sarili, kasama ka ba, sa Medicine King Valley? Maaari po kayong maupo, nakangiting sabi ni Eleanor Wood. Sige, nag-atubili si Devlin at saka lumapit at umupo sa sofa sa tapat ni Eleanor Wood. Simula nang dumating siya, nagpasya siyang manatiling kalmado. Patagon niyang pinagmasdan ang silid, nawala na ang karaniwan niyang kahinahunan. Ihain mo na ang tsaa. Pagkatapos magsalita ni Eleanor Wood, lumapit si Zane Ellsworth na may dalang tasa at tiko.
Ang pangalan ko ay Eleanor Wood, at dahil natagpuan mo ang lugar na ito, ibig sabihin kilala mo na ako. Itinaas ni Eleanor Wood ang tiko, pinuno ang tasa sa harap niya, at iniabot ito kay Devlin. Nakakapagod ang paglalakbay, siguradong nauuhaw ka, di ba? Salamat po, Ginoong Wood. Pagkatapos ng maikling pag-aatubili, kinuha ni Devlin ang tasa at ininom ito ng sabay-sabay. Kung talagang gusto siyang patayin ng kabilang panig, inakala niyang hindi sila gagamit ng ganoong kalabisan na paraan. Higit sa lahat, ang lalaking nasa harap niya ay hindi nagbago ng kahit ano sa kanyang anyo. Ang isang engkwentro sa isang matandang kakilala ay dapat maging isang masayang okasyon. Pero alam ni Devlin na kung mabubunyag ang tunay niyang pagkakakilanlan, maaari siyang mapatay agad. Eleanor Wood, hindi ba't si Aziz Fairbanks yan? Nabalitaan kong alam mo na ang tungkol sa Silang Falls. Ibinalik ni Eleanor Wood ang tasa ng tsaa sa mesa at malumanay na nagtanong. Hindi siya lalakoan ng banal na guro. Wala namang saysay yun. Oo nga, uminom pa ng tsaa si Devlin, at naramdaman niyang medyo nagre-relax ang kanyang katawan. Nagkunwari siyang casual na itinaas ang kanyang manggas, na nagpapakita ng kanyang luma ng braso. Pero malinis naman, walang anumang marka doon. Medyo mainit sa bahay, niluwagan ni Devlin ang kwelyo niya, medyo nahihiyang sinabi, pasensya na, may matinding lason ako, at nawawalan ako ng kontrol sa sarili ko dahil sa init sa loob. Ayos lang, napadako ang tingin ni Eleanor Wood sa braso ni Devlin, ang mga mata nito ay bakas ng pagkadismaya. Hindi siya isang taong mula sa Seven Veins. Kung gayon, paano niya nalaman ang tungkol sa 7 mga ugat? Ang Pendleton ay hindi ang 10,000 Mountain Alliance. Ang 7 mga utak ay palaging lihim, halos walang nakakaalam tungkol sa kanila. Kung hindi sila pinagtaksilan ng Bid Pulse at Silang Pulse, kahit ang banal na guro ay hindi malalaman ang pag-iral ni Pendleton. Sa kabaligtaran, nitong mga nakaraang taon nagkawatak-watak ang Seven Veins at nagsimulang magpatayan, dahilan para malaman ng ilang organisasyon ang tungkol sa bagay na ito. May sinundan ako minsan. Nang makita ni Devlin ang ekspresyon sa mukha ni Eleanor Wood, mahinang nagpatuloy siya. Ang pangalan ng lalaki ay Raheem Fairbanks. Noong mga unang taon niya, itinatag niya ang Ghost Sword Sect sa Boulevard. Sa isang iglap, natulungan ko siya sa ilang mga bagay, kaya may kaunting pagkakaintindi ako sa mga gawain ni Raheem Fairbanks. Raheem Fairbanks. Ang karaniwang walang emosyong si Eleanor Wood ay biglang nabalisa. Nasaan siya ngayon? Raheem Fairbanks. Sa eroplano papuntang Quok City, may isang disipulo mula sa Ghost Sword Sect na nagsabing siya si Nathaniel Worm, may hawak na copper coin, at natagpuan niya si Eleanor Wood. Ang baryang tanso na iyon ay sinasabing natagpuan sa bibig ng bangkay ni Raheem Fairbanks. Gayunpaman, sa 4 na bangkay, 3 na lamang ang natira. Nawala si Raheem Fairbanks nang walang bakas. At si Raheem Fairbanks mismo ang taong nakipagkumpetensya kay Eleanor Wood para sa posisyon ng Vein Holder of the Silang Pulse. Sa huli, natalo si Eleanor Wood sa kompetisyon, nawalan ng pag-asa, at determinadong makamit ang isang dakilang tagumpay kahit nakapalit nito ang kanyang buhay. Ngunit nagtagumpay ang tadhana, at kahit papaano ay nabuhay siyang muli makalipas ang daan-daang taon. At mayroon siyang malakas na pangangatawan. Mahirap sabihin kung ito ba ay isang biyaya o isang sumpa. Pagkagising, sinimulang imbestigahan ni Eleanor Wood ang Silang Pulse, sa kagustuhang makilala ang kasalukuyang vein holder. Pero sino nga ba ang mag-aakala na ang dating kataas-taasang Silang Pulse, na siyang nag-oorganisa ng balak na humantong sa amnesia ng banal na guro? Ang Silang Pulse, na nasa ibaba lamang ng Imperial Pulse sa gitna ng Seven Veins. Nawala ng walang bakas. Matapos ang malawakang investigasyon, nalaman ni Eleanor Wood na hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang kamatayan, pumasok din si Raheem Fairbanks sa sinaunang libingan upang hintayin ang kamatayan. At mula noon, halos mamatay na ang Silang Pulse. Pero nagkataon lang, pinagtaksilan ni Nathaniel Worm ang kanyang sekta, dala ang mga sikreto ng Ghost Sword Sect, natagpuan ang malaking libingan, at inilabas ang copper coin na iyon. Hindi patay si Raheem Fairbanks. Ang tanging makapagbibigay ng immortalidad sa mundo ay ang banal na guro. Nagpadala si Eleanor Wood ng mga tao upang mag-inspeksyon. Malinis ang malaking libingan, at malinaw na regular na inaalagaan.
At ang pwestong dapat sanay kay Rahim Fairbanks ay nanatiling bakante. Ang mga nalalaglag na dahon ay babalik sa kanilang mga ugat. Kung hindi sinapit ni Rahim Fairbanks ang isang marahas na kamatayan, tiyak na babalik siya sa dakilang libingan. Ngayon, may isang taong sumunod kay Rahim Fairbanks, at labis na nasasabik si Eleanor Wood. Si Rahim Fairbanks ang nagtatag ng Ghost Sword Sect, at isa rin siyang immortal. Sa totoo lang, taga Thunder Peak Hall ako at naglilingkod sa Bid Pulse. Dahil dito, nakipag-ugnayan ako kay Rahim Fairbanks. Dahan-daang tumikim si Devlin, kinuha ang tasa ng tsaa para basin ang lalamunan, at nagsalita, noong araw, talagang pinagtaksilan ni Rahim Fairbanks si Pendleton at sumuko sa banal na guro. Ngunit, sa huli, natagpuan niya muli ang kanyang daan, nais niyang magbayad sala para sa kanyang mga kasalanan. Ang pagsasaayos ng banal na guro sa lungsod ng Gonzales ay mahusay na pinamahalaan ni Rahim Fairbanks. Alam mo ba, mataman na tinitigan ni Eleanor Wood ang mga mata ni Devlin. Sa pamamagitan ng maskara, tinitingnan ang mga matang iyon. Noong panahong iyon, nagsanib puwersa ang Bid Pulse at Silang Pulse sa bagay na ito, at tinulungan ko si Rahim Fairbanks. Kung tungkol naman sa pamilya Radcliffe kung saan matatagpuan ang banal na guro, bukod kay Kela Radcliffe lamang, ang lahat ng iba pa ay isang payo na inayos ng aking Thunder Peak Hall. Pakiramdam ni Devlin ay tila bumuti ng husto ang kanyang katawan, kahit papaano ay hindi gaanong sumakit ang kanyang mga laman loob. Magbabagong buhay. Hindi ba't dahil sa takot siyang matugis ng Seven Veins matapos matanto ang amnesia ng Holy Master, napilitan siyang makipagkompromiso. Walang pakialam na nagsalita si Eleanor Wood, isa siyang lalaking walang prinsipyo. Ang naglahong Silang Pulse ay naging Ghost Sword Sect ngayon. Alam mo, bahagyang kumunot ang noo ni Devlin at marahang nagtanong, napakalihim ng mga bagay-bagay tungkol sa Ghost Sword Sect. Bago sumakay ng eroplano, may isang lalaking nagngangalang Nathaniel Worm na dumating at hinanap ako dala ang isang copper coin. Tumayo si Eleanor Wood, nakasuot ng pantulog, at naglakad papunta sa bintana. Dahil sa baryang tanso na ito kaya alam kong hindi patay si Rahim Fairbanks. Kailan mo siya huling nakausap? 4 na taon na ang nakalilipas. Simula nang makumplito ang layout para sa banal na guro, si Rahim Fairbanks ay naglaho na parang singaw sa mundo ng mga mortal. Pero sa palagay ko, maaari ba siyang nagkukubli malapit sa banal na guro, naghihintay ng pagkakataon? Sagot ni Devlin, nakatalikod kay Eleanor Wood. Mabuti, maaari ka nang umalis. Walang pakialam na sinabi ni Eleanor Wood, nasa tsaa ang panlunas. Gumaling ka na pagkatapos mong inumin ito. Salamat. Gumaan ang pakiramdam ng buong katawan, yumuko ng malalim si Devlin, tumayo, at umalis. Tanging sina Eleanor Wood at Zane Ellsworth na lang ang natitira sa hotel. Diyos ng medisina, itong si Devlin, palihim at mapang-uyam, mapagkakatiwalaan ba natin ang sinasabi niya? Kalahating oras ang lumipas, tumingin si Zane Ellsworth kay Eleanor Wood, na nakatayong hindi gumagalaw sa harap ng bintana, at nagsalita. Isa lamang siyang tusong langgam, umiling si Eleanor Wood habang nakangiti, Devlin, nako, Devlin. Biglang nawala ang ngiti sa mukha niya. Bam! Tunog. Isang malakas na pagsabog. Agad na nabasag ang salamin na bintana sa harap ng Eleanor Wood. Devlin, Wood, ang pangalang Rahim Fairbanks, tanging ang Silang Pulse lang ang makakaalam. Kilala siya ng mga tagalabas bilang Aziz Fairbanks. Mariin niyang kinuyam ang kanyang mga kamao, dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. At least, nagkita na tayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1227, muli, minamaneho ng manugang na si Devlin ang kanyang off-road na sasakyan, mabilis na pinatakbo ang 12-dosenang kilometro palabas ng Star City bago palihim na pumasok sa isang kagubatan. Hinubad niya ang kanyang damit, puno ng malamig na pawis. Napakalapit noon. Kaunti lang. Mamatay na sana siya sa Star City. Pagkatapos niyang habarin ang kanyang damit, isang simbolo ang lumitaw sa kanyang dibdib. Ang marka ng may-ari ng ugat ng palso ng pagbubuklad sa kanyang dibdib. Nagpatato ito sa mga braso ng mga ordinaryong miyembro. Eleanor Wood, noong naglalaban tayo para maging vein holder, magkaribal tayo. Sino ang mag-aakala na makalipas ang daan-daang taon, magkaribal pa rin tayo sa pakikipaglaban para sa Divine Dragon Tripod?
Habang nakasandal sa isang puno, sinubukan ni Devlin na magsindi ng sigarilyo, ngunit sa takot na baka malantad ang kanyang kinatatayuan dahil sa liwanag, at ubili niya itong itinabi. Tama ang hula ni Eleanor Wood. Si Devlin nga ay si Aziz Fairbanks. Sa loob ng Silang Pulse, kilala siya bilang Rahim Fairbanks, na tinutukoy din bilang Fairbanks. Pero sa panlabas, katulad ng kung paano ginamit ni Isabella Worm ang alias na Leander Sylvan. Ginamit din ni Aziz ang alias na Aziz Fairbanks. Matapos mabigang maging vein holder, umalis si Eleanor Wood ng galit, at ginamit ang pangalang Eleanor Wood. At pinili ang pinakamapanganib na pamamaraan, nakipagkompetensya sa paghahalo ng medisina kay Julius Reed. Matapos magpanggap na patay, dinala siya sa boulevard, naghihintay sa plano ng tadhana. Pagkatapos, pinalitan ni Devlin ng pangalan ang Silang Pulse at ginawa itong Ghost Sword Sect, na nag-alis sa mga sumusuporta kay Eleanor Wood, na nagnanais na gugulin ang kanyang mga araw ng mapayapa. Ang tinaguriang Pendleton, ang tinaguriang Seven Veins, ay lumalaban ng daan-daang taon, na nag-iwan kay Devlin na walang pag-asa. Pagkalipas ng mga taon, naramdaman ni Devlin na nauubusan na siya ng oras. Malapit na ang kanyang katapusan. Ayon sa mga patakaran ng Silang Pulse, ang vein holder ay dapat pumasok sa malaking libingan na kanilang itinayo noong kanilang buhay, at tahimik na maghintay sa kamatayan. At ilang pinagkakatiwala ang kasamahan ang ililibing kasama niya. Masakit maghintay sa kamatayan. Kahit na si Devlin ay naging vein holder at nasiyahan sa lahat ng kaluwalhatian nito. Hindi pa rin siya kontento. Walang sino man ang makakalaban sa pang-akit ng immortalidad. Kaya, lumabas si Devlin mula sa malaking libingan at nagtungo sa 10,000 Mountain Alliance. May kapalit ang immortalidad. Kahit hindi nakamit ni Devlin ang immortalidad, pinahaba lamang niya ang kanyang buhay ng ilang daang taon. Gayunpaman, nawala pa rin ang kanyang mga kasanayan sa paglilinang, na siyang dahilan kung bakit siya naging Pyle. Halos hindi nakaligtas, bagamat sa kanyang malawak na karanasan at tusong mga estratehiya, nagawa pa rin niya ito ng medyo komportable. Ngunit sa huli, hindi niya man lang mahawakan ang bungad ng isang Grandmaster. Hindi kontento si Devlin. Nakita niya na si Lola Zaihua, kahit na hamaba pa ang buhay nito, ay nagtataglay pa rin ang kapangyarihan ng isang Great Grandmaster. At ang banal na guro, bilang isang immortal, ay walang talo sa mundo. Kaya, umalis siya sa Ghost Sword Sect, ginamit ang pangalang Devlin, at sumali sa Thunder Peak Hall. Sinubukan niyang tuklasin ang katotohanan sa pamamagitan ni Sylvan. Nang malaman niya na ang Divine Dragon Tripod ay maaaring magpanumbalik ng kanyang mga kasanayan sa paglilinang, o magbigay sa kanya ng immortalidad, natukso si Devlin. Sinimulan niyang subukan ang isang layout. Sinusubukang maglaro ng malaking laro. Ilang taon na ang nakalilipas, ang kanyang pagsali sa Seven Clouds Academy ay isinaayos ng Holy Master. May kinalaman ito sa isang malaking sikreto. Ito ang unang estratehiya ng banal na guro patungkol kay Pendleton. 4 na taon nang itinago ni Devlin ang sikretong ito. Matapos mawala ang alaala ng banal na guro, muling humarap sa kanya si Devlin. Ang sikretong ito, bago pa man mabawi ng banal na guro ang kanyang alaala, ay siya lamang ang nakakaalam. Eleanor Wood, natalo kita dati, at magagawa ko ulit yan ngayon. Isinuot ni Devlin ang kanyang damit at naglaho sa kadiliman. Papatayin niya sana ang isang tao. Isang traidor. Nathanal mainit. Matapos umalis sa Ghost Sword Sect ng maraming taon, tila hindi na naaalala ng mga kabataang iyon na mayroon silang matandang ninuno. Kuwait. Kahit na gabi na noon, ang North Sea ay masigla pa rin sa kasabikan. Sa loob ng maharlikang korte, mainit na nag-uusap ang lahat. Ang lalaking iyon, si Mad Dragon kaya talaga. Ang Mad Dragon na sumupil sa mundo ng martial arts sa loob ng 7 taon. Nang marinig ng kanang ministro ang mga salita ni Celeres Grove, ay nagpahayag ng kaunting pagkagulat, pumunta na nga ba si Mad Dragon sa Star City? Noong labanan sa Shadowgate, walang talo si Mad Dragon, at ngayon ay nakikipaglaban siya sa ating North Sea. Pagkabalik, ikinwento ni Celeres Grove ang bawat salita ni Julius Reed sa Everton Davenport. Kaya, ang North Sea ay nagdaos ng isang magdamag na pagpupulong. Pinag-usapan nila ang mga kontra-hakbang na hakbang. Isang Saint Lord ang mahirap ng kalabanan, at ngayon ay dumating na ang Mad Dragon.
Alam ng ilang tao na si Mad Dragon ang Saint Lord, ngunit marami ang hindi nakakaalam tungkol sa kanilang koneksyon. Si Devlin ang nakakaalam. Palihim niya itong pinag-usapan kay Granny Zaihua. Noon, kahit si Leander Sylvan ay walang alam. Ang alam lang niya ay nilisan na ng Santong Panginoon ang DeMarco Mount, at iyon lang. Si Everton Davenport, na gumugol ng maraming taon sa Star City, ay mayroong isang tiyak na mapagkukunan ng impormasyon, ngunit hindi siya malinaw tungkol sa gayong napakasikretong impormasyon. Dapat ipaghiganti ang hinaing ng kaliwang ministro. At ang magkapatid na Cook, na nagbubo ng napakaraming dugo para sa ating hilagang dagat. Hindi sila dapat mamatay ng walang kabuluhan. Galit na galit ang mga opisyal ng militar. Kung may handang tumulong sa atin, mabuti iyon. Kung mamatay siya, walang mawawala sa ating North Sea, ngunit kung mapatay niya talaga si Mad Dragon, malaking problema talaga iyon para sa atin. Si Everton Davenport, na may korona sa ulo, ay nakaupo sa isang trono na gawa sa purong ginto at walang pakialam na nagsalita, maaari natin siyang hayaang subukan, kung talagang mapapatay niya si Mad Dragon, ang pagbibigay sa kanya ng isang marangal na ranggo at isang posisyon sa ministeryo ay hindi imposible. Ginoo, sana'y pag-isipan ninyong mabuti. May tumayo at nagsalita ng malalim, ang isang simpleng tagalabas, dahil lang sa napatay niya si Mad Dragon, ay mabibigyan ng marangal na ranggo at posisyon bilang ministro. Ang tagapagsalita ay isang opisyal ng militar. Hinahamak ng mga iskolar ang isa't isa, at hindi rin mas magaling ang mga sundalo. Kung gayon, maaari ninyo nang subukan, itinuro ni Everton Davenport ang mga tao sa ibaba, sino mang makakapatay kay Mad Dragon, lahat ay pagkakalooban ng isang marangal na ranggo at isang posisyon bilang ministro. Ito, nagtinginan ang mga tao, kahit sina Celeres Grove at ang Koch brothers ay walang kapantay. May pagkakaiba ba ang pagpunta roon sa pagpapadala ng kanilang mga sarili sa kamatayan? Hayaan mo na, itinuro ni Everton Davenport si Celeres Grove, sabihin mo sa binata na yan, kung mapapatay niya si Mad Dragon, ipapakasal ko sa kanya si Baylor Davenport. Baliw na Dragon, isang alamat ng mundo ng pakikipaglaban. Na minsan, sa isang labanan sa Shadowgate, ay nilipol ang kalahati ng mundo ng digmaan. Hindi niya man lang pinatawad ang mukha ng mga Diyos ng kanlurang dagat. Masasabing ang labanan sa Shadowgate ang muling nagpatatag sa nangingibabaw na posisyon ng Seven Clouds Academy. 10 taon na ang nakalilipas, ang Seven Clouds Academy ay isa lamang nangingibabaw na puwersa sa mundo ng martial arts. Pero pagkalipas ng 10 taon, nang muling lumitaw ang mga watawat ng Golden Dragon swallowed the sun, idiniin pa rin nila ang mga ulo ng mga sekta. Ginoo, ito po, medyo nagulat si Celeres Grove. Si Baylor Davenport, kung tutusin, ang pinakamamahal na anak na babae ni Everton Davenport. Gawin mo. Ikinumpas ni Everton Davenport ang kanyang kamay, ang bagay na ito, hindi pa rin alam ng mga Diyos ng West Sea. Kung mapapatay ng ating North Sea si Mad Dragon bago siya umalis sa kanyang tagwan, hindi lamang tataas ang ating reputasyon, kundi makakakuha rin tayo ng pabor sa mga Diyos, na tutulong sa pag-atake sa DeMarco Mount. Kung makakatulong ang mga Diyos, doble ang magiging epekto nito. Oo, hindi masyadong nagsalita si Celeres Grove, at tumalikod na upang umalis sa maharlikang korte. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang pagmamahal niya kay Baylor Davenport. Pagkatapos niyang umalis, nagpahayag ng ilang pag-aalala ang kaliwang ministro, kamahalan, bagamat namatay ang aking anak sa kamay ng baliw na dragon, dahil sa pagsasakripisyo niya sa prinsesa, sulit ba talaga ito? Si Celeres Grove ay isang pambihirang general sa ating North Sea, at ang kanyang pagmamahal sa prinsesa ay alam ng lahat. Tama na, tumayo si Everton Davenport, habang pinagmamasdan ang mga tao sa ibaba, ang pinakamamahal kong anak na babae ay dapat magpakasal sa isang manliligaw na may talento at gwapo. Kung sino man sa inyo ang makakapatay kay Mad Dragon, mananatili ang aking mga kondisyon, maging manugang ko, mabibigyan ng marangal na ranggo at posisyon bilang ministro. Sa ibaba, naghari ang katahimikan. Kuwait, hindi nag-alala si Julius Reed kung ano ang magiging reaksyon ng North Sea. Alam niyang tiyak na sasang-ayon ang North Sea. Malapit na ang pagpapanumbalik ng bansa, ngunit ang kanyang pananalapi ay kontrolado ng Mad Dragon. Sunod-sunod na pinapatay ang mga ministro.
Kung hindi niya kayang harapin ang Mad Dragon, paano maniniwala ang mga tao na matatalo niya ang Saint Lord? Sa ganitong uri ng tao na nagboboluntaryo, ang tanging hilingin lamang ng North Sea ay ang ganitong pagkakataon. Ding! Tulad ni Julius Reed na nakatayo sa bubong ng Doyle Building, tinatanaw ang buong lungsod. Nakatanggap ng mensahe ang telepono niya. Nagulat ka. Si Devlin ay si Aziz Fairbanks, ang Silang Pulse vein holder. Kusang loob siyang nakawala sa ilalim ng ilong ko. Dahil kinasuklaman mo ako, kinailangan kong suklian ang pabor. Nakakaawa, di ba? Nabalitaan kong minsan mo na siyang pinakawalan, Eleanor Wood. Sige. Nang makita niya ang mensahe, biglang nakaramdam si Julius Reed ng matinding sakit sa kanyang ulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1228, Patayin ang baliw na dragon. May ilang pangyayaring palaging pumupukaw sa mga alaalang matagal nang nakatatak sa isipan ni Julius Reed. Iyon din ang dahilan kung bakit niya gustong hanapin si Isabella Worm at ang Divine Dragon Tripod. Marahil ang makita si Isabella Worm o ang paghawak sa tunay na Divine Dragon Tripod ay magbubunyag ng mga naselyuhang alaala. Aziz Fairbanks. Naalala ni Julius Reed ang pangalang iyon. Kasabay nito ay ang mga alaala ng Silang Pulse. Mas kontrolado ng mga vein holder ang higit pa sa mga karaniwang tao sa 7 veins. Noon, si Aziz Fairbanks, na ngayon ay si Devlin, ay lumapit sa kanya at isiniwalat ang maraming sikreto ng Pendleton. Bilang kapalit, nakamit niya ang buhay na walang hanggan. Siyempre, hindi siya lubos na mapagkakatiwalaan ni Julius Reed. Kaya nang bigyan niya ng mahabang buhay si Devlin, inalis niya ang mga kasanayan nito. Hindi makatulog. Isang mahinang tunog ng mga yabag ang narinig ni Julius Reed. Lumingon siya at nakita si Nelson na nakangiti. Hindi ako makatulog. Lumapit si Nelson sa tabi ni Julius Reed, nakapatong ang mga kamay sa berendilya ng rooftop, at tumitig sa madilim na kalangitan sa gabi. Magiging maayos din si Dawson Carmichael, nakatayo si Julius Reed sa tabi niya. Huwag kang mag-alala. Tumango si Nelson, huminga ng malalim, at tumingin sa ibaba. Ayokong bumalik. Kung gusto mong manatili, pwede ka ring gumugol ng ilang oras kasama ang iyong ina-inahan, walang pakialam na sabi ni Julius Reed, habang ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang likuran. Siguro ay hindi mapakali si Dawson Carmichael kahit sa kanyang pagtulog nitong nakaraang 3 taon. Dahil nagbabalak sina Finnegan Springs at Branley Sinclair laban sa pamilyang Donovan, hindi ito tatanggapin ng kusa ni Dawson Carmichael, isang matapang na babae. Napagod na siya sa 3 taon ng hayag at palihim na pakikibaka. Kahit ngayon napatay na ang mag-asawa, ang mga araw ng takot at pangamba ay nag-iwan ng maraming psikolohikal na peklat kay Dawson Carmichael. Mas mapapadali siguro ang lahat kung kasama niya si Nelson. Sa huli ay hindi natapos ni Nelson ang kanyang pangungusap. Nagustuhan niya ang mga sandaling iyon. Pinahalagahan niya ang mundong ito na may dalawa. Pero pagbalik niya sa Gonzales City, wala na siyang magawa kundi panoorin si Keller Radcliffe habang nanatili si Julius Reed. Siguro lahat ng tao ay makasarili. Pagod na ako. Mapait na ngumiti si Nelson at umalis sa rooftop. Wala siyang sinisisi, kundi ang sarili niya. Sa itaas ng bubungan, napakamot si Julius Reed sa kanyang ulo, pakiramdam ay may mali. Pero ang buong atensyon niya ay kay Devlin, kaya hindi na niya pinag-isipan pa. Naalala ni Julius Reed ang pagsuko sa kanya ni Devlin, at kung paano niya inayos ang pagpasok ni Devlin sa Thunder Peak Hall para bantayan si Granny Zaihua. Naalala rin niya si Lola Zaihua na lumapit sa kanya at ang mga sinabi nito. Ang dalawang taong may lihim na motibo na magkasama ay tiyak na magkakaroon ng kakaibang kwento. Si Lola Zaihua, dahil galing siya sa sangay ng Bid Pulse, ay hindi sinasadyang napag-usapan ang tungkol sa Bid Pulse. Samantala, si Devlin ay tumalikod bilang isang vein holder, na nagbunyag ng ilang mga sikreto ng Silang Pulse. Lahat ay may mga reserbasyon. Halimbawa, ang usapin ng pagkalason sa kanya ni Eleanor Wood, hindi nabanggit ni Devlin. Ngayon, ang tanging bagay na hindi malinaw na matandaan ni Julius Reed ay kung bakit niya unang dinala si Devlin sa Seven Clouds Academy. Pero hindi na iyon mahalaga noon. Ang kailangang malaman ay malalaman din kalaunan. Madaling araw, nakatanggap ng balita si Julius Reed mula sa Solaris Grove at agad na binago ang kanyang orihinal na plano. Sa simula,
Plinano niyang patayin ang Everton Davenport at sirain ang North Sea. Siyempre, lahat ng ito ay pagkatapos makipagkita kay Isabella Worm. Nagpasya siyang maging manugang ng North Sea. Ang North Sea Royal Court ay matagal nang nagkukubli sa Star City, at nakikipagtulungan sa Pendleton. Kung pinangunahan niya ang mga puwersa mula sa North Sea at Pendleton patungo sa DeMarco Mount at ginamit ang kapangyarihan ng North Sea upang lipulin ang mga traidor na iyon, hindi ba't parang pagpatay ito ng 2 ibon gamit ang isang bato? Ang pangunahing issue ay, may sama ng loob si Julius Reed. Ian Jordan, alas 9 ng umaga, hotel sa Zephyr. Personal na sinamahan ng kanang ministro ng North Sea sina Celeres Grove at iba pa, na nagbalat kayo bilang mga ordinaryong mamamayan, at lumilitaw sa mga lansangan. Ayon sa napagkasunduang oras, ang lalaking taga Medicine King Valley ay dapat na dumating dito, at sumalakay upang patayin si Mad Dragon. Kahit ang mga general ko sa digmaan ng North Sea ay hindi ito kayang harapin, paano kaya makakayanan ng mga labi lamang ng Medicine King Valley? Isang mandirigma ng North Sea ang nagsalita ng may pagkadismaya. Maraming mahuhusay na individual sa North Sea, ngunit ngayon ay kinailangan nilang umasa sa mga tagalabas para sa paghihiganti, na para sa kanila ay nakakainsulto. Kung sa tingin mo ay hindi niya kaya, umalis ka na. Kung mapapatay mo si Mad Dragon, personal kong makikipagkita sa hari at iaalok sa iyo ang posisyon ng kanang ministro. Paano naman? Malamig na tanong ng kanang ministro. Ito, ako ay walang kakayahan, nauutol na paliwanag ng mandirigma, pakiramdam ko ay hindi ito sulit para kay General Grove. Alam ng lahat sa The North Sea na hinahangaan ni General Grove si Prinsesa Baylor Davenport. Ngunit ang mga salita ng hari ay tiyak na nagpalamig sa puso ng mga mandirigma ng The North Sea. Ang prinsesa ay isang phoenix sa kalangitan, isang gininto ang dragon sa tubig. At ako, si Grove, ay isa lamang mabahong isda at bulok na hipon. Hindi mali ang mga salita ng hari, sino mang makakapatay kay Mad Dragon ay literal na dragon sa mga tao. Hindi ko magagawa iyon, at lubos akong kumbinsido. Ayoko nang marinig muli ang mga ganoong pahayag. Nasasaktan na sabi ni Celeres Grove, matigas ang mukha. Mahigpit na nakahawak ang kanang kamay niya sa kanyang pana at palaso, puno ng puot ang kanyang mukha. Oo, habang nagsasalita si Celeres Grove sa ganitong paraan, tumahimik ang mga mandirigma. Sa totoo lang, maaaring hindi naman talaga, binasag ng kanang ministro ang katahimikan at hinaplos ang kanyang balbas, kahit na mapatay niya ang Mad Dragon, paano kung siya na lang ang mamatay? Hindi maaaring pakasalan ng isang patay ang prinsesa. Ang ibig mo bang sabihin? Bahagyang napakunot ang noo ni Celeres Grove, pero medyo kasuklam-suklam yan. Umiling siya, pinahahalagahan ko ang kabaitan ng kanang ministro, pero huwag na lang. Simula nang dumating ka sa North Sea, itinuring na kitang parang sarili kong anak. Bukod pa rito, ang mga hindi natin kauri ay tiyak na may iba't ibang puso, bahagyang humadjejek ang kanang ministro, ang impormasyong matatanggap ng hari ay nagmumungkahi na pareho silang namatay ng magkasama. Wala itong kinalaman sa atin. Matalino. Tumanggo ang mga kasamang mandirigma ng North Sea, magandang ideya mula sa kanang ministro. Kung ganoon nga, handa akong maging kontrabida ngayon din. Kung may mangyaring mali, ako ang mananagot ng lubusan. Bahagyang gamaan ang pakiramdam sa mukha ni Celeres Grove. Ang laking ginhawa, nakikipagkompetensya sa akin para sa isang babae. Kamatayan na lang ang naghihintay. Relax ka lang, ang bagay na ito ay palihim na inaprubahan ng hari. Ang kanang ministro ay naglakad pa atras habang ang mga kamay ay nasa likod, nagkukunwaring pumipitas ng mga prutas ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa Zephyr Hotel, may mga bagay na hindi direktang masasabi ng mga pinuno. Kailangan mong maunawaan ang kalooban ng hari, matuto pa mula sa kaliwang ministro. Ang Meniokis na iyon ay may kakayahang. Habang nag-uusap sila, may isang lalaking naglalakad sa kalye. Nagmaneho ang lalaki ng SUV, na may nakakabit na bandila sa kotse. Sa maputlang dilaw na tatsulok na bandila, may puting blangkong bahagi. Sapat lang, isinulat ang karakter para sa medisina. Medicine King Valley. Tumigil ang kanang ministro sa kanyang mga kilos at matamang tumitig sa SUV. Mabilis na bumilis ang takbo ng sasakyan. Baliw ba siya? Nagmamadaling magkatawang tao. Mag-ingat ka.
Susmariosep na mamamatay tao sa kalsada, hayaan nawa ng Diyos na ma-accident siya at mamatay. Sa kalye, umiiwas at walang tigil sa pagmumura ang mga tao. Bam! Tunog. Hindi sinubukang bumagal ang SUV, diretsyong sumugod papasok sa Zephyr Hotel. Nabasag ang mga elektronikong gate sa pasukan. Disipulo ng Medicine King Valley Inner Sect, narito ka para kunin ang buhay ng iyong aso. Putok. Isang figure ang biglang lumabas mula sa bubong ng kotse, marahas na pinupunit ang bandila na kumakatawan sa Medicine King Valley. Dumiretso siya sa hotel. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1229, namatay ang baliw na dragon, isang bandila ang winasak sa ere. Nabasag ang salamin ng hotel pagkabangga. Sa gitna ng lagaslas ng mga pira-pirasong salamin, nakatayo si Julius Reed sa gitna ng lobby ng Zephyr Hotel, hawak ang bandila ng Medicine King Valley. Sa harap niya, nag-aalmusal si Eleanor Wood kasama si Zane Ellsworth. Pero ngayon, huminto si Eleanor Wood, tumangala kay Julius Reed. Puno ng basag na salamin ang lugaw. Hindi na iyon nakakain noon. Inilapag din ni Zane Ellsworth ang kanyang mga kagamitan, tumayo mula sa kanyang upuan, at pamwesto sa likuran ni Eleanor Wood. Sa di kalayuan, ang kanang ministro at ang iba pa ay pigil ang hininga, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa loob ng hotel. Maging ang mga dumadaan sa labas ay napatigil sa paglalakad, matamang nakatitig sa loob. May nang-ahas bang pumasok ng walang ingat sa Zephyr Hotel gamit ang kotse? Pag-aari iyon ng pamilyang Donovan. Ang pamilyang Donovan ang lokal na piling tao. Ang pagpukaw sa pamilyang Donovan ay nagresulta sa kapahamakan. Gustong makita ng mga tao sa bayan kung sino ang may sapat na lakas ng loob na manggulo sa Zephyr Hotel. Nagulat din ang kanang ministro. Pumasok ba siya ng ganoon lang? Akala niya ay gagamit ang kalaban ng pagpatay o mga palihim na pag-atake. Kung tutuusin, dahil may kahangahangang reputasyon si Mad Dragon at nakapatay na ng libu-libo sa Shadowgate at Medicine King Valley, tiyak na may kakayahan siya. Pero hindi niya kailanman inakala na ganito pala kamagarbo ang kalaban. Diretso ang pagmamaneho papasok, at buong tapang na pumasok sa hotel. Mayabang. Dahil lang ba may luxury car ang isang tao, akala nila ay magagawa na nila ang lahat ng gusto nila. Pumutok. Dumampot ang kanang ministro ng isang mansanas at kinagat ito ng mabagsik. Matamis at masarap, pero parang walang lasa sa bibig niya. Matamang nakatitig si Celeres Grove sa hotel, ang kamay niyang hawak ang longsword ay pinagpapawisan na. Sa loob ng hotel, dumating na ba siya? Kumuha si Eleanor Wood ng napkin at pinunasan ang kanyang bibig. Meron na. Malamig na sumagot si Julius Reed, hawak ang bandila ng Medicine King Valley. Hindi ka dapat sumama. Tumayo si Eleanor Wood, inilabas ang isang puting papel na pamaypay. Nandito na ako. Nanatiling malamig si Julius Reed. Swoosh. Susmariosep. Iminuwestra ni Eleanor Wood gamit ang kanyang kamay, inilalahad ang puting papel na pamaypay. Nag-aatubili si Zane Ellsworth na kumuha ng isang Golden Dragon Devouring Sun Flag. At tumayo sa likuran niya. Ito ang simbolo ng kalaban. Kagabi, ibinigay ni Julius Reed ang Great Joe Nightblade at ang Golden Dragon Devouring Sun Flag, at inutusan si Eleanor Wood na gawin itong mukhang kapanipaniwala. Nadidismaya. Habang pinapanood si Zane Ellsworth na hawak ang bandila ng Medicine King Valley, pakiramdam niya ay sisabog na ang dibdib niya. Pero wala siyang magawa, kaya niya lang tiisin. Dumating na ang espada. Itinabi ni Eleanor Wood ang puting papel na pamaypay, habang ang kanang kamay ay nakahawak ng walang tigil. Pumutok. Agad na sumabog ang pader ng hotel. Isang longsword na naglalabas ng gininto ang liwanag ang sum-iris sa pader. At damapo sa kamay niya. Talagang baliw na dragon yan. Bulalas ng kanang ministro, gintong dragon na lumalamon ng watawat ng araw, dakilang talom ng gabi ni Joe. Sino ang mag-aakala na ganito pala ang tunay na mukha ng baliw na dragon? Ibang-iba sa brutal na imaheng nakikita, mayroon pa nga siyang bahid ng malademonyong alindog sa kanyang kakisigan. Pero bakit siya nakasuot ng maskara? Para lang ba ituring siya ng iba bilang kontrabida? Noong una, hindi lubos na sigurado ang mga mandirigma ng North Sea kung ang lalaki ay ang Mad Dragon. Total, salita lamang iyon ng mga labi ng Medicine King Valley. Pero sa sandaling lumitaw ang Great Joe Nightblade.
Naniniwala ang lahat na si Mad Dragon nga ay nakaupo sa hotel. Hawak ni Celeres Grove ang longsword, at lalong bumibigat ang kanyang paghinga. Hiniling niya na sana'y mamatay na lang si Mad Dragon. Hiniling din niya na mamatay ang mga labi ng Medicine King Valley. Mas mabuti, parehong mamamatay ng magkasama. Dapat ba tayong kumilos? Sa loob ng hotel, si Julius Reed, hawak ang watawat ng Medicine King Valley, ay sumigaw, "Mad Dragon, pinatay mo ang mga kapatid ko sa Medicine King Valley, ngayon ay ipaghihiganti ko ang mga kapatid kong nasawi." Pagkasabi niyan, buong bangis niyang ibinagsak ang poste ng bandila. Pumutok. Ang napakalaking puwersa ay naging sanhi ng pagkabasag ng kristal na mesa. Si Eleanor Wood naman ay umiwas, hawak ang espada gamit ang isang kamay. Ang pinakamahirap tiisin ay si Zane Ellsworth. Walang magawang pinanood ng kataas-taasang elder ng Medicine King Valley na ito ang lalaking pumatay kay Medicine King Valley na nakatayo mismo sa harap niya. Ang mamamatay tao na sumisigaw tungkol sa paghihiganti ay tunay ngang isang malaking kabalintunaan. Hindi ako makapaniwala na may nakaligtas pa rin mula sa Medicine King Valley. Tinaasan ni Eleanor Wood ang isang kilay at sinabing, "Pero sa sobrang lambot ng balat mo, kung mananatili ka at maglilingkod sa akin, baka hindi kita mapatay." Pagkatapos ng mga salitang ito, agad na naging pangit ang mukha ni Julius Reed. Nakakadiri ang sarili niya, pero hindi siya makasagot. Para na talaga siyang pipi na kumakain ng kapitan, hindi kayang ipahayag ang kanyang pagdurusa. Sandaling bumakas ang bahid ng tagumpay sa mukha ni Zane Ellsworth. Nakakatuwa, ngunit nang makarating ang mga salitang ito sa pandinig ng mga tao ng North Sea, nagkaroon sila ng ibang lasa. May gusto ba si Mad Dragon sa mga lalaki? Ang mandirigma mula sa North Sea ay mukhang medyo berde. Pinigilan niya ang kanyang pagkasuklam at mariing dumura sa lupa. Hindi nakakapagtaka na puno siya ng masamang enerhiya, parang isang ate. Lumalabas na may gusto siya sa ganitong bagay. Tway, hindi lang siya, kundi pati na rin ang ekspresyon ng ilang tao mula sa the North Sea. Sino ang mag-aakala, gusto pala ito ng sikat na baliw na dragon. Tunay ngang mapanlin lang ang hitsura, medyo naduduwal na sabi ng kanang ministro. Mahirap isipin, ang kahangahangang baliw na humamon sa mga sekta ay talagang pinapaboren ang mga lalaki. Kung mapapatay si Mad Dragon, ito nga ang magiging tanda ng kanyang malungkot na wakas. Mahinang humuhuni si Celeres Grove. Ang ganitong nakakagulat na balita ay tiyak nakakalat sa buong mundo ng martial arts. Sigurado naman, may mga mandirigma na mula sa North Sea na nagkakalat ng kahindek-hindek na balitang ito. Nawawala ang buhay mo. Galit na galit din si Julius Reed. Hindi ba't insulto ito? Alam kong may gusto ka kay Nelson, hindi mo na ako kailangang kamuhian ng ganito. Sumigaw siya ng malakas. Si Nelson ay isa lamang panlabas na anyo, walang iba kundi isang panakip lamang para sa aking tunay na intensyon. Pero, gusto kita, sabi ni Eleanor Wood habang itinataas ang Golden Dragon Sword, isang ngiti ang naglalaro sa kanyang mukha kay Julius. Likas sa kanya ang pagiging puno ng masamang enerhiya. Ngayon, sa pagsasalita ng mga ganoong salita, mas lalo siyang nagmukhang malandi. "Kainin mo ang pana ko." Bakas sa mukha ni Julius Reed ang pagkadismaya. Iwinagayway niya ang malaking bandila sa kanyang kamay, bumangga kay Eleanor Wood. Kumapit, lumipad ang mga kislap, hamampos sa ere ang espada ni Eleanor Wood. Bam! Tunog. Nabasag ang kisame ng Zephyr Hotel. Naglalaro talaga. Iginalaw ni Julius Reed ang kanyang mga labi, ngunit walang tinig na ginawa. Magkaroon tayo ng magandang laban, gayon din ang tugon ni Eleanor Wood na may hugis ng bibig. Sampamang kaaway, salubungin mo ang iyong kamatayan. Pinatatag ang magulong emosyon sa loob niya, walang tigil na umikot ang bandila ni Julius Reed. Mabilis na kumalat ang malalaking alon ng hangin mula sa kanyang katawan. At si Eleanor Wood, na mag-isang humahawak ng espada, ay dumating na parang isang sirang espasyo. Pumutok. Ang buong Golden Dragon Sword ay nababalot ng matinding hamog na nagyelo, at naging matingkad na asol. Bam! Tunog. Nang bumangga ang poste ng bandila sa Golden Dragon Sword, tila nanigas ang hangin. Kumalat ang malamig na hangin mula sa hotel. Nagsimulang magyelo ang lobby ng hotel. Unti-unti, si Julius Reed kasama ang kanyang bandila, ay ginawang isang eskultura ng yelo.
At ang mahabang espada ni Eleanor Wood ay perpektong nakaposisyon laban sa poste ng bandila. Napakalakas. Nahulog sa lupa ang kalahating nakaing mansanas ng kanang ministro, nabalitaan kung walang kapantay ang katapangan ng baliw na dragon, at ang makita siya ngayon ay nagpapatunay nito. Hindi nakakapagtaka, wala akong kapantay, ipinahayag ni Celeres Grove ang pagkalungkot sa kanyang mga mata. Masyadong malakas, magandang ministro, kung mamagitin ka, mananalo ka ba? Malakas na tanong ng isang mandirigma mula sa North Sea. Kahit nakatayo pa sa may pintuan ng hotel, sa isang tindahan ng prutas 30 metro ang layo. Ramdam pa rin nila ang lamig na nakakapangilabot sa buto. Masyadong nakakachill. Hindi. Biglang lumiit ang mga mag-aaral ng kanang ministro. Pumutok. Hindi pa siya nakapagsalita. Sumabog ang yelo sa Julius Reed. Ang poste ng bandila ay umusbong ng may kalakasan. Swoosh! Susmariosep, si Eleanor Wood, na hindi handa, ay diretsong bumangga sa pader. Sa kanyang pagmamadali, siya ay pinagtaksilan ng sarili niyang kakayahan, naging isang eskultura ng yelo. Baliw na dragon, salubungin mo ang iyong katapusan. Nabangga si Julius Reed gamit ang kanyang poste. Pagbagsak, nabasag ang eskultura ng yelo. Nagiging mga pira-piraso. Puff, palihis na guhit tuldok-tuldok-tuldok. Tila may sugat sa loob, umatras si Julius Reed, at samukan ng sariwang dugo. Lumuhad siya sa isang tuhod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1230, sa korte ng imperyo patay na ba siya? Walang nakakaalam. Pumikit ang kanang ministro, dinama ang kapaligiran sa loob ng hotel. Bilang pinakamataas na general militar ng the North Sea, ang mga kakayahan ng kanang ministro ay walang kapantay sa kanyang mga kasamahan. Kung sakaling magkaroon ng tunay na labanan, ang buong korte ng imperyo ng North Sea ay maaaring ang Everton Davenport na lamang ang kanilang makakalaban. Ang presensya ng malalakas ay mahirap itago, at napakahirap ding itago. Ang mga mandirigmang taga North Sea sa paligid niya, kabilang si Celeres Grove, ay lahat napalingon sa kanya. Kalahating minuto ang lumipas, dahan-daang iminulat ng kanang ministro ang kanyang mga mata, medyo gulat, talagang patay na siya. Sa loob ng hotel, isa na lang ang natitirang malakas na presensya. Ito, natigilan ang lahat ng mandirigma ng North Sea. Kahit handa na ang kanilang pag-iisip, hindi pa rin kapanipaniwala ang marinig na napatay na si Mad Dragon, na nang ibabaw sa mundo ng martial arts. Talagang patay na, nang inig ang kamay ni Celeres Grove na nakahawak sa pana. Patay. Tumingin ang kanang ministro sa hotel, habang nakapikit. Nagtiwala siya sa kanyang paghatol. Walang maaaring pagkakamali. Malakas ang dating ng presensya sa loob kanina lang, pero ngayon iisa na lang ang tao. Yung isa naman, pumanaw na. Mayroon ba tayong impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng binata? Tumingin siya kay Celeres Grove. Ang bagay na ito ay pinangunahan ni Celeres Grove. Hindi naniniwala ang kanang ministro at ang iba pa na ang mga labi mula sa Medicine King Valley ay maaaring pumatay kay Mad Dragon. Kaya hindi nila ito sineryoso, na siyang naging dahilan ng kanyang kasalukuyang pagkataranta. Hindi, umiling si Celeres Grove, dahil sa hindi niya malamang dahilan. Patay na ba ang baliw na dragon? Kahit nasaksihan na ang pagyayelo ni Madran at pagkadurog-durog. Pero kahit na ganoon, walang makapaniwala. Nakakagulat masyado. Sa loob ng isang buwan, una ang paglipol sa Medicine King Valley, pagkatapos ay si Mad Dragon mula sa Shadowgate na pumatay ng 1,000 sa labanan, ay talagang patay na. Ang biglaan ng pagkamatay niya. At siya ay pinatay ng isang hindi kilalang payon. Dapat tandaan, kung gaano karaming mga kilalang eksperto ang nahulog sa espada ng Mad Dragon. At si Celeres Grove, kasama ang Koch brothers, ay halos tuluyang nawasak. Siya lang ang nakatakas ng may lubos na kaguluhan. Tunay ngang patay. Medyo nag-alangan ang kanang ministro. Dapat tama ito. Ang pinakamataas na kasanayan sa pakikipaglaban, ang Golden Dragon na lumalamon sa Sun Banner. Ang martial skill na iyon, kahit papaano, ay talagang kapantay ng kay Mad Dragon. Malalaman din ang lahat sa loob ng ilang oras. Patay man o hindi si Mad Dragon, magkakaroon tayo ng tiyak na sagot sa loob ng isang araw. Kumurap ang kanang ministro, habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Biglaan talaga. Hindi talaga siya handa. 3 palaso ang makukuha mo.
3 palaso lang ang ibibigay ko sa iyo. Nakatitig ang kanang ministro kay Celeres Grove, at seryosong nagsalita, pagkatapos ng 3 palaso, kung buhay pa siya, dapat ko siyang protektahan. Ang talentong iyon, tiyak nagugustuhin ng hari na pangalagaan. Bilang punong general ng the North Sea, dahil sa ating ugnayan bilang tagapagturo, 3 palaso. Itinaas niya ang 3 daliri, na may nag-aalangan na ekspresyon. Tatawagan ko ang hari. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ng kanang ministro ang kanyang mobile phone at tumalikod. Isa itong dituwirang indikasyon. 3 palaso. Hihi. Naging malupit ang mukha ni Celeres Grove. Kung hindi namatay ang isa, si Baylor Davenport ay magiging asawa ng iba. Iniisip ang mukha ng taong matagal na niyang hinahanap-hanap. Humawak ng palaso si Celeres Grove, hinayla ang pana. Buong draw. Kung hihilahin pa niya ng mas malakas, baka maputol ang tali ng pana. Hindi naman sa gusto kitang patayin, masyado ka lang nakatayo ng mataas, nakaharang sa dinadaanan ko. Bulong niya sa sarili, habang mariing pinipikit ang mga mata. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Tumalsik ang palaso sa ere. Si Julius Reed, na kanina pa nakaluhod sa lupa, ay biglang tumayo. Bam! Tunog! Dumaan ang palaso sa katawan niya at tumagos sa pader. Sus Mariosep! Namula sa galit ang mukha ni Celeres Grove. Ang swerte naman. Bakit tumayo ang isa pa pagkatama niya ng pagbaril? Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Dahil sa matinding pakikipaglaban kay Mad Dragon, malamang na malubha ang pinsala ng isa pa. Humugat si Celeres Grove ng pangalawang palaso. Pinaikit ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Pigilan ang iyong hininga, itoon ang iyong espiritu. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, yumuko si Julius Reed upang suriin ang mga piraso sa lupa. Sa pagkakataong ito, babarilan ko ang ulo ng aso mo. Nagngingit-ngit si Celeres Grove at hinayla ang pana. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Lumipad ang pangalawang palaso, tumama sa hangin. Pero dahil lang sa pagkakataong nagkataon, biglang tumayo ng tuwid si Julius Reed, blankong nakatitig sa dingding. Bam! Tunog! Lumipad ang matalas na palaso lampas sa kung saan siya nakayuko. Tinusok ang salamin, naglaho ito papasok sa hotel. Tila nakuha ng tunog ang atensyon ni Julius Reed. Lumingon siya para tumingin, pagkatapos ay kinuha ang banner ng Medicine King Valley mula sa lupa. Guro, kuya, nakababatang kapatid. Nagngingit-ngit si Julius Reed at umungol ng malakas, ako mismo ang pumatay kay Mad Dragon para aliwin ang inyong mga espiritu sa langit. Pagkasabi niyan, nagkunwari siyang napaiyak sa sakit. Ang ikatlong palaso, halos magngalit na ang mga ngipin ni Celeres Grove. Ang sampa ang mundong ito, kahit ang langit ay tila laban sa kanya. Bakit? Siya, nakilala sa pagpapana sa dahon ng sos na 100 hakbang ang layo, hindi kailanman pamaalya, ay 2 beses ng sunod-sunod na pamaalya. Kung hindi ka mamamatay, gagamitin ko ang apelyido mo. Humugat si Celeres Grove ng 3 palaso sa isang hininga. Sa pagkakataong ito, determinado siyang bumaril ng walang anumang dead angle, para makita kung paano makakaiwas ang kabilang panig. Bam-antong hininga si Celeres Grove. Pinipigilan ang kanyang hininga. Sa kanyang mga mata, si Julius Reed lamang ang naroon. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! 3 palasong kasing talas ng labaha, walang mga patay na anggulo. Diretso itong binaril kay Julius Reed. Walang makakatakas sa kalamidad na ito. Sinabi ni Celeres Grove ang mga salitang ito. Kumabog. Ngunit ng sandaling iyon, nagkunwari si Julius Reed na pagod at bumagsak. Umugoy ang kanyang katawan ng sandaling iyon, tila hindi sinasadya, ngunit sa katotohanan, sadyang inihiwasan ang 3 palaso. Lahat ng 3 palaso ay hindi tumama sa kanilang target. At si Julius Reed ay nakahiga sa lupa, hindi gumagalaw. Sa pagkakataong ito, siguradong patay ka na. Sumabog ang mentalidad ni Celeres Grove. Ngunit gayunpaman, masigla siyang bumunot ng isa pang palaso. Tinutukan ang isang biktimang hindi makagalaw, hindi niya maaaring hindi matamaan. Gayunpaman, tumama ang palaso sa tali. Biglang lumitaw ang isang malaking kamay, mahigpit na nakahawak sa palaso. 3 palaso na ang nataman, binasag ng kanang ministro ang purong bakal na tangkay ng palaso, malamig na nagsalita, gusto siyang makita ng hari. Tama, ministro.
Ang huling palaso. Namumula sa pagkabalisa si Celeres Grove, at nagmakaawa, pakiusap, isa na lang palaso. Natamba ang lalaki, isa pang bala ang tiyak na magreresulta sa kamatayan. Nang tila malapit na ang tagumpay, halos magmakaawa siya, ang huli. Hindi. Malamig na nagsalita ang kanang ministro, isa na itong usapin ng prinsipyo. Pinayagan ko kayong magpana, kahit labag na sa kalooban ng hari. Dalhin ninyo ang binata sa aking korte sa the North Sea. Hindi mo ba titingnan? Nagmamadaling tanong ni Celeres Grove, kung ang lalaking patay ay hindi si Mad Dragon, kung isa siyang especially iya. Celeres Grove. Pinagalitan siya ng kanang ministro, bilang banal na mamamana ng hilagang dagat, hindi ka dapat maging makitid ang isip. Huwag mo akong bigon at ang hari. Oo, napalunok ng malalim si Celeres Grove, habang nakatingin sa kanyang karibal na nakadapa na sa hotel, at sa huli, ay tumalikod na lamang ng may pag-aatubili. Nakayuko ang ulo. Manalig ka, kasama ako at ang hari rito, kahit na siya ay tunay na mapanlinlang, makakatakas ba siya mula sa palad ng dagat hilaga? Nang makita ng kanang ministro ang natalong itsura ni Celeres Grove, nagsalita siya upang aliwin ito, bukod pa riyan, maaaring hindi naman talaga siya aasahan ng hari. Alam mo naman, ang mga hindi natin kauri ay tiyak na may ibang iniisip. Nagsalita siya sa mas malumanay na tono. Talaga. Tila kumapit sa pag-asa si Celeres Grove. Siyempre, kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Magiliw na ngumiti ang kanang ministro, kapag nagretiro ako at bumalik sa aking tinubuang bayan, malamang na mapapasa iyo na ang posisyong ito. Habang sila ay nag-uusap, dinala ng mga mandirigman ng North Sea si Julius Reed papunta sa kanila. Sa sandaling ito, mahigpit na nakapikit ang mga mata ni Julius Reed, ang kanyang kutis ay putlang-putla. Iniunat ng kanang ministro ang isang kamay, at dahan-daang inilagay ito sa kanyang palso. Malubha ang kanyang sugat. Ibalik mo muna siya, gusto siyang makita ng hari. Pagkatapos niyang sabihin iyon, iminuwestre niya gamit ang isang pagkaway ng kanyang kamay. Mabilis na nawala ang grupo. Saktong pagdating nila, mga binibini at ginoo, iyan ay isang pelikulang kinukunan. Ang pinakabagong produksyon ng aming Susho Group. Abangan ninyo ito. Tumakbo palabas ang manager ng hotel at kinausap ang nag-uusap na mga tao. Suportahan ninyo kami kapag ipapalabas na ito. Talagang gagawin ko sa susunod. Tuwang-tuwa ang mga tao sa pagsigaw.